Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2021. Lahat ay natulala sa nangyari. Muling naglabas ng spell si Jackie, at ang itim na punyal ay kumikinang ng maliwanag. Buong lakas niyang itinulak ang punyal ng buong lakas, at ang itim na punyal ay agad na tumagos sa pilak na ilaw, diretsyong nakatutok kay Wesley. Nanlaki ang mga mata ni Wesley, at sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nakaugalian niyang umatras. 3 talampakan lamang ang layo ng itim na dagger sa katawan ni Wesley habang nagmamadaling itinaas ang kanyang espada upang harangin ang pag-atake. Isang matalim, matunog na kalansing sa pagitan ng mga metal ang narinig. Ang itim na dagger ay muling nakipagsagupaan sa 3 talampakang espada. Gayunpaman, hindi natanggal ng itim na ilaw ang silvery sword light sa pagkakataong ito. Sa halip, binalot ito ng itim na liwanag na parang uod na kumakapit sa buto. Madilim ang ekspresyon ng mukha ni Wesley sa nakita, at agad niyang isinaaktibo ang kanyang tunay na lakas upang basagin ang itim na liwanag na umiikot paitaas sa espada na parang mga baging. Malas niya, minamaliit pa rin ni Wesley ang atake ni Jackie. Bagamat ginamit niya ang kanyang tunay na lakas upang basagin ang halos lahat ng itim na liwanag, isang bahagi ng madilim na kulay na liwanag ang sumakop sa espada at gumapang papunta sa kanyang braso. Naramdaman ni Wesley ang matinding sakit na nagmumula sa kanyang mga kamay, at parang 10,000 langgam ang gumagapang sa kanyang kaluluwa. Ang matinding sakit ay naging dahilan upang siya ay humagulgol sa sakit. Si Wesley ay isang taong lubos na nag-prioritize sa kanyang imahe, at hindi siya mananangis tulad ng ginawa niya o anumang bagay na ganoong kalikasan kahit na may masaktan siya ng husto. Gayunpaman, ang sakit ng kaluluwang sinasalakay ay hindi karaniwang sakit. Kahit na ang mga kumilos ng mataas at makapangyarihan ay hindi kailanman makapagpigil ng kanilang sigaw nang sila ay sinalakay ng espada ng kaluluwa. Ano ito? Sa sobrang sakit ni Wesley ay napasigaw siya ng malakas. Napagtanto niya, sa sandaling iyon, na ang kanyang madilim na kulay na liwanag ay parang isang uri ng lason, isang lason na naglalayong saktan ang kaluluwa sa halip na ang katawan. Ang pagsira sa void ay isang pag-atake ng kaluluwa, at isang bahagi lamang nito ay sapat na upang isumite ang biktima sa matinding sakit. Napaatras si Wesley, na inilayo ang sarili kay Jackie. Samantala, ang itim na dagger ay lumipad pabalik kay Jackie, kahit na hindi ito nangangahulugan na ang dalawang kaluluwang espada ay natalo ng Wesley's 7 stars meteor clouds. Sa halip, napilitan si Jackie na kunin ang itim na punyal dahil naubos na ang lakas. Sa sandaling ito, ang mukha ni Wesley ay maputi tinsala, at ang kanyang mga mata ay duguan. Tila nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatangka niyang buhayin ang kanyang tunay na lakas para pigilan ang matinding sakit na umaatake sa kanyang kaluluwa. Ang lahat ay natahimik sa kinalabasan, at ang buong lugar ay tumahimik ng ilang sandali, maliban sa tunog ng simoy ng hangin na dumaan sa mga dahon ng puno, na nagpapatunay na ang oras ay tumatakbo pa rin. Maging si Ambrose ay tumingin sa entablado ng labanan na parang nakakita ng multo. Sa wakas, may bamulong, talagang sinaktan ng taong ito si Wesley. Paano siya magiging malakas? Ano ang martial skill na ginawa niya? Bakit ang itim na ilaw ay may napakalakas na kapangyarihan? Tinatanong mo ba ako? Paano ko malalaman? Anuman, hindi natin maaaring maliitin ang binatang iyon. Hindi ko lang maisip kung paano nabigo si Wesley na talunin si Jackie nang hindi man lang siya nagpigil. Ang martial skill na ginamit ni Jackie ay tiyak na dala ang mga batas ng lason. Bakit pa umiyak si Wesley nang napakasakit? Higit pa rito, ang maitim na kulay na kasanayang iyon ay hindi kapani-pani walang nagbabala. Kahit na ito ay nabasag, ang mga labi nito ay umakyat pa rin sa katawan ng isang tao, parang mga uod sa mga buto. Kabanata 2022. Sa pagkakataong ito, pati si Ambrose ay sumigaw, tama. Nanginginig ang aming mga puso sa takot. Ano ang bagay na iyon? Dahil dito, si Wesley, isang taong labis na nagmamalasakit sa kanyang pagmamataas, ay humagulgol sa sakit. Si Dale, sa kabila ng nasugatan ni Wesley at may natitira pang mga kaiyahiyang hiwa ng espada sa kanyang katawan, ay hindi napigil ang pumuslit sa mga upuan ng madla nang malaman niya na sina Jackie at Wesley ay nasa battle arena. Hindi niya pinansin ang kanyang mga sugat, kahit na siya ay dapat na nag-aalaga sa mga ito, at nagkataon nang makita ang kanilang labanan isa na mukhang pareho ang mga lalaki. Si Dale ay naroot on the spot sa nakita, hindi masuri kung totoo ang kanyang nakita. Hindi niya pinansin ang sakit na nagmumula sa mga lasla sa kanyang katawan, na sumasakit pa sa kanyang isipan. Kung magpapatuloy ang laban na ito sa bilis na ito, maaaring matalo talaga si Wesley kay Jackie. Kung kaya ni Jackie, walang dod ang mayayanig nito ang buong Dul Sovereign Pavilion.
Pagkatapos ng lahat, tinanggap ni Jackie ang hamon sa kabila ng pagiging nasa ibang antas, at kakapasok lang din niya sa sekta. Higit pa rito, si Wesley ay isang talentadong tao, at maaari pa siyang maging isang napiling disipulo sa hinaharap. Kung nagtagumpay si Jackie na talunin si Wesley, tiyak na siya ay magiging isang napiling alagad sa hinaharap. Ang lalaking may tatsulok na mata ay halos makagat ng sariling dila, habang ang mga nasasakupan na nambobola kay Wesley ilang saglit lang ay namumula ng pulang-pula. Wala sa kanila ang nang-ahas na magsabi ng kahit ano dahil ang katotohanan ay dumating bilang isang sampal sa kanilang mga mukha. Pinababa nila si Jackie ng husto, at parang kailangan lang igalaw ni Wesley ang kanyang kamay para mabugbog si Jackie bilang isang patay na aso. Gayunpaman, sa rate na ito, walang nakakaalam kung kanino gagawin. Nanginginig ang lalaking may tatsulok na mata habang nakatingin kay Jackie na may bakas ng takot sa mga mata na may naintindihan kaagad. Kahit na nabigo si Jackie na talunin si Wesley sa arena, ang kanyang kinabukasan ay magiging maunlad pa rin. Sa kalaunan, siya ay matagumpay na maging isang informal na disipulo at maging isang piniling disipulo. Siyempre, hanggang sa araw na naging napiling disipulo si Jackie, ang lalaking may tatsulok na mata ay hindi makakaligtas sa Dul Sovereign Pavilion. Pagkatapos ng lahat, hindi ba napakadali para sa isang informal na disipulo na pumili ng isang informal na disipulo na walang anumang background tulad ng taong may tatsulok na mata? Ang namumula na mukha ng lalaking may tatsulok na mata ay agad na namutla. Ang kanyang mga kamay na nakatago sa kanyang manggas ay nanginginig ng hindi mahahalata. Sa sandaling ito, narinig ang chismis at debate sa buong audience seat. Parang hindi na natin mahulaan kung sino ang magwawagi nito. Sinong mag-aakalang napakalakas ni Jackie? Nakakagulat talaga. Kung tutuusin, kakapasok lang niya sa Dul Sovereign Pavilion sa loob ng isang dosenang araw at hindi pa siya sinanay at inayos ng sekta. Gayunpaman, kung titingnan ang mga bagay-bagay ngayon, tiyak na may pinagdaanan siya bago siya sumapi sa sekta. Ang martial skill na ginawa ng binatang ito ay maihahambing sa 7 stars meteor clouds na ginanap ni Wesley. Posible pa nga na mas mataas ang level ng kanyang martial skill kaysa sa 7 stars meteor clouds. Sumang-ayon ang mga tao sa paligid ng taong nagsabi nito, ngunit marami pa rin ang namangha sa lahat ng nangyari. Kung ang martial skill na ginawa ni Jackie ay nasa mas mataas na level kaysa sa 7 stars meteor clouds, ito ay dapat na red level premium martial skill. Kung totoo yan, napakatalino ng binatang ito. Ang mga kasanayan sa militar ay hindi isang bagay na maaaring sanayin ng isang tao dahil lamang sa nais nilang gawin ito. Ang pagsasanay sa antas ng pulang martial na kasanayan ay hindi lamang nangangailangan ng isang tao na maging sobrang talino, ngunit kailangan din nilang makamit ang isang tiyak na husay sa pakikipaglaban. Kung kunin si Warren bilang isang halimbawa, siya ay nasa unang yugto ng likas na antas tulad ni Jackie, ngunit ang kasanayang militar na kanyang ginawa ay nasa mas mababang grado kumpara sa 7 stars meteor clouds. Hindi ito nangangahulugan na hindi nakuha ni Warren ang red level intermediate martial skills. Sa kabaligtaran, hindi magagawa ni Warren ang kasanayan, kahit na nakuha niya ang isang red level na intermediate martial skill. Kabanata 2023. Sino ang mag-aakala na may mga mahuhusay na disipulo sa mga bagong recruit na kinuha lang nila? Ang mga talento ni Jackie ay maihahambing kay senior brother Duncan. Si Duncan, para sa marami, ay parang isang hindi mahipo na kisame. Hindi lang malakas ang background niya, pero sobrang kahanga-hanga ang mga talent niya kaya hindi na lang makahinga ang iba kapag kaharap siya. Maraming tao ang sumamba kay Duncan bilang kanilang idolo. Isang napakataas na tanda ng pag-aproba para sa kanila na ihambing si Jackie kay Duncan. Bawat debate at komento mula sa madla ay naglakbay sa pandinig ni Wesley, matalas ang kanyang pandinig kung tutuusin. Habang nag-uusap ang mga informal na disipulong ito, mas naging madilim ang ekspresyon ni Wesley. Sa sandaling ito, para siyang nakalunok ng ilang langaw habang ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging isang malagim na maputlang kulay. Hinawakan ng kanyang kanang kamay ang espada na may 3 talampakang haba, kahit nanginginig ang kamay. Tinitigan niya si Jackie na parang lawin, at makikita sa kanyang ekspresyon kung gaano niya kagustong kagatin si Jackie para maibsan ang kanyang galit. Kung nakakamatay lang ang tingin, ilang libong beses nang namatay si Jackie. Dapat proud ka sa sarili mo, ha? Malamang, nababaliw na kayong lahat sa pakikinig lang sa mga komentong ito tungkol sa inyo, di ba? Aaminin ko minamaliit kita. Hindi ko ine-expect na magiging ganoon kalakas ka. Wika ni Wesley, bagamat marahas sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Namumula ang kanyang mga mata nang sabihin niya ang mga katagang ito habang halos lumabas sa kanyang dibdib ang kanyang inggit at puot. Nainggit pa siya kay Jackie, na sobrang galing. Si Duncan lamang ay hindi sapat, at bigla-bigla, lumitaw ang isa pang mahuhusay na individual, na pinigilan siya sa ibaba. Nagtaas ng kilay si Jackie.
Bakit ba ang dami mong kalokohan? Mayroon akong isang masikip na schedule, at wala akong maraming oras upang mag-aksaya sa iyo. Hindi mo dapat isipin na sinasadya kitang kalabanan. To be honest with you, wala akong masyadong pakialam sa'yo. Ang tugon ni Jackie ay dumating bilang isang hamon sa sensitibong damdamin ni Wesley, at ang mga salitang ito ay parang mga masasakit na sampal sa mukha ni Wesley. Bukod dito, halos hindi nagbago ang ekspresyon ni Jackie habang sinasabi niya ang mga katagang iyon. Alam ni Wesley na talagang may ganoong pag-iisip si Jackie at hindi niya ito sinasadya para guluhin siya. Kung ikukumpara sa na-provoke at inabuso, mas mahirap para kay Wesley na tanggapin ang gayong pagwawalang bahala. Galit na nanunuya si Wesley at nagngangalit ang kanyang mga ngipin hanggang sa tumulo ang mga ugat sa kanyang noo. Huwag mong isipin na matatalo ako. Ako, si Wesley Sayer, ay nakamit kung ano ang mayroon ako, at hindi ako isang taong maaari mong talunin sa pamamagitan lamang ng pagsasabi nito. Pagkaraan ng isang segundo, itinaas ni Wesley ang kanyang kanang kamay at inihagis sa hangin ang 3 talampakang espada. Ang 3 talampakang espada ay umugong at nanginginig habang ito ay lumutang sa harap ni Wesley. Muli, tuloy-tuloy na ginawa ni Wesley ang formation gamit ang 2 kamay. Ang pilak na liwanag ay umikot sa pagitan ng mga daliri ni Wesley, at ang mga baluktot na rune na ibinuhos sa 3 talampakang espada ay parang putik na ibinubuhos sa dagat. Napansin ng lahat na ang liwanag na ibinubugan ng pilak na espada ay lumakas lamang. Hindi nagtagal, isang malakas na ingay ang narinig mula sa espada. Sa gulat ng lahat, lumitaw ang 3 bituin, at muli nitong pinatahimik ang mga manunood. Wala sa kanila ang inaasahan na kaya ni Wesley na bumuo ng 3 bituin. Hindi katakataka na binanggit ng ilang informal na disipulo na may mas mahusay na pananaw na si Wesley ay nasa kalahati na ng antas ng kahusayan ng 7 stars meteor clouds. Ang pagbuo ng una at pangalawang bituin ay nagpatunay lamang na naabot ni Wesley ang paunang antas ng 7 stars meteor cloud. Gayunpaman, kung kaya niyang bumuo ng 3 bituin, pinatunayan nito na nasa kalahati na siya sa antas ng kasanayan. Nang matagumpay niyang nabuo ang pang-4 na bituin, nangangahulugan ito na naabot na niya ang antas ng kasanayan. Mayroong kabuoang 3 antas pagdating sa pagsasanay ng mga kasanayan sa militar. Ang mga martial skills na ito ay magpapakita lamang ng kanilang napakalaking kapangyarihan kapag ang martial artist ay nakamit ang 2 antas. Huminga ng malalim si Wesley at same time na sinabi, ayokong ipakita ang aking tunay na lakas bago ang laban sa ranggo ng sekta, ngunit hindi ko na ito mate at tago, kahit na gusto ko. Isaalang-alang mo itong iyong karangalan, Jackie, na pinilit ako sa ganoong sitwasyon. Kabanata 2024. Napaawang ang labi ni Jackie nang marinig ang matapang na pahayag ni Wesley. Tila gustong-gustong ipagmalaki ni Wesley ang kanyang lakas ng may pagmamalaki kahit na anong gawin niya. Para kay Wesley, hindi ang malakas na kapangyarihan ni Jackie ang nagpilit sa kanya na gawin ito. Sa halip, dapat igalang ni Jackie na ginawa niya ito. Saglit na natigilan si Jackie, gayunpaman, at parang gusto pa niyang matawa sa sinabi ni Wesley. Gayunpaman, hindi niya nais na mag-aksaya ng oras sa kalokohan kay Wesley sa isang napakahalagang sandali. Matapos mabuo ang 3 bituin, lahat ng 3 bituin ay naakit at kinokontrol ang isa't isa. Nagpatuloy sila sa mabilis na pag-ikot sa ibabaw ng 3 talampakan na espada at pinukaw ang nakapalibot na enerhiya sa isang maliit na laki ng buhawi. Nanlaki ang mata ng lahat sa nakita. Marami sa kanila ang nagdedebate na sa isip kung makakalaban ni Wesley ang top 100 o maging ang top 80 informal disciples nang isagawa niya ang kanyang pinakamalakas na hit. Parang hindi naman in vain ang trip ko ngayon dito, nakikita ko ang isang kawili-wiling laban. Hindi ko akalain na tinago ni Wesley ang kanyang huling paraan sa pag-aaway nila ni Dale noon. Ito ang kanyang tunay na kapangyarihan. Tama na yan. Pumunta ako dito ngayon dahil sa tunggalian ni na Wesley at Dale. Nakapagtataka, ang labanan sa pagitan ni Wesley at ng isang bagong recruit na informal na disipulo ang pinakanamangha sa akin. Kung sasabihin ko sa ibang tao na walang ideya kung ano ang nangyayari dito, malamang napagtawanan nila ako, na iniisip na ginawa ko ang lahat ng ito. Huwag na natin itong pag-usapan ngayon. Sino sa tingin mo ang mas malakas na tao, ngayong ipinakita na ni Wesley ang kanyang tunay na lakas? Ang tanong na ito ay muling nagmumulto sa mga nakapaligid na manunood, at marami sa kanila ang nakasimangot habang nakatingin sa isa't isa. Wala sa kanila ang makabuo ng conclusion, bagaman. Pagkatapos ng lahat, ang labanan ay naglalarawan ng pagbabago pagkatapos ng pagbabago sa tides ng labanan, na nalilito sa lahat ng kanilang paghatol. Gayunpaman, mayroon pa ring mga tao na nagsalita ng may katwiran, si Wesley ito, walang duda. Kahit na si Wesley ay hindi kasing talino ni Jackie, nasa intermediate stage na siya ng innate level. Higit pa riyan, ang kanyang 7 stars meteor clouds ay nakamit na ang napakataas na antas ng kasanayan.
Naniniwala ako na kaya niyang labanan ang isang tao na nasa top 50 ng aming pavilion. Sabi ng isang individual. Marami ang sumang-ayon sa pahayag ng taong ito, tumango bilang pagsang-ayon tulad ng ginawa nila. Natigilan si Dale nang makita ang tagpong ito. Akala niya noong una ay ginamit ni Wesley ang kanyang buong lakas, kaya naman natalo siya sa laban sa huli, ngunit ang pinapakita ni Wesley sa pakikipaglaban niya kay Jackie ay nagpatunay na mali siya. Hindi ginamit ni Wesley ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan para talunin siya, at sa wakas ay naintindihan kung bakit naging proud at confident si Wesley noon. Ni hindi man lang niya pinansin si Dale. Nang mapagtanto ito, hindi man lang natakpan ni Dale ang pagkatalo na nakikita sa kanyang mga mata. Ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay nagdusa ng isang malakas na suntok. Ang talakayan ay lalong uminit sa mga upuan ng madla. Ang taong may pinakasolemna na ekspresyon sa mga manunood ay tiyak na si Ambrose, na nakaupo sa gitna nila, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa arena ng labanan. Si Ambrose ay hindi isang alagad, at bilang nag-iisang diakono na namamahala sa mga bagay na naroroon, kung may mangyari sa mga mahahalagang tao sa arena ng labanan, siya ang unang makakaharap sa galit ng nakatataas na pamamahala. Hindi gaanong papansinin ng nakatataas na pamunuan kung ang mga taong sangkot ay mga regular na informal na disipulo, kahit na ang isa sa kanila ay nasugatan ng husto o may kapansanan, hanggat hindi ito permanenteng kapansanan. Gayunpaman, iba ang sitwasyon sa sandaling iyon. Si Wesley ay sinuportahan ni Elder Sayer at isang medyo mahuhusay na disipulo. Isa siya sa mga pangunahing disipulong pinagtutuunan ng pansin ng Dulce Sovereign Pavilion. Kung may nangyaring masama sa kanya, maghahirap din si Ambrose. Sa kabilang banda, kahit walang suporta o background si Jackie, kahanga-hanga ang kanyang mga talento. Kung siya ay malubhang nasugatan o nauwi sa kapansanan dahil kay Wesley sa ilalim ng pangangasiwa ni Ambrose, si Ambrose ay magbabayad din ng mahal. Patuloy na nagdilim ang ekspresyon ni Ambrose habang tahimik na nagdadasal na sana ay walang mangyari sa 2 taong ito. Ang kanyang tingin ay hindi natitinag kay Jackie at Wesley. Kung ang isa sa kanila ay mukhang seryosong natalo, kailangan niyang ihinto agad ang kanilang laban. Sa sandaling ito sa entablado ng labanan, si Wesley ay lubos na nabigla sa panunukso ni Jackie, at wala nang iba pang bagay sa kanya sa puntong iyon. Hawak niya ang 3 talampakang espada sa kanyang kanang kamay, at ang pilak na ilaw ay napakalakas na kaya nitong bumalot sa kanyang buong katawan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, at isang pilak na liwanag ang lumabas sa kanyang mga mata. Binata, ako, si Wesley Sayer, ay magpapakita sa iyo ng aking kapangyarihan, isang bagay na maaaring magpapahina sa iyo. Agad siyang sumugod kay Jackie na parang mabangis na leon. Mabilis na umikot ang 3 bituin sa espadang hawak ni Wesley. Sa sandaling sumugod siya, bigla niyang hinawakan ang matalim na talim ng 3 talampakang espada gamit ang kaliwang kamay at tinaga ng espada ang kamay niya. Agad na binasa ng dugo ang talim, at ang matingkad na pula na dugo ay mukhang lalong nagbabala sa ilalim ng pilak na liwanag. Kabanata 2025. Sa susunod na sandali, ang 3 talampakang espada ay sumisipsip ng dugo ni Wesley. Ang 3 bituin na umiikot ng baliw sa paligid ng 3 talampakan na espada, samantala, ay tumaas sa bilis. Sigurado si Jackie na ito ang desperadong taktika ni Wesley. Sa sandaling ito, isang mataimtim na tingin ang lumitaw sa mukha ni Jackie, at nakaramdam pa siya ng bahagyang pagkabalisa. Sa kabila noon, hindi siya maka-address kahit na nagdadalawang isip siya. Sa pamamagitan nito, patuloy niyang ginawa ang selyo gamit ang kanyang mga kamay, at ang itim na ilaw ay muling itinurok sa punyal. Ang punyal, tulad ng dati, ay naglabas ng isang bahid ng itim na liwanag, at ang ikatlong kaluluwang espada ay pinagsama sa itim na punyal. Para maging ligtas, nagpa siya si Jackie at nadagdagan ang kanyang tunay na lakas. Kahit na madali niyang pinagsama ang 2 soul sword sa kanyang kasalukuyang kakayahan, mahirap pa rin para kay Jackie na pagsamahin ang lahat ng 3 soul sword sa isang pagsubok. Gayunpaman, hindi siya makapag-focus sa kakulangan na iyon. Kinailangan niyang pilitin ang sarili na pagsamahin ang mga espada, kahit na karaniwang hindi niya kaya. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na pumipihit at naging mas mabilis. Isa-isa, ang mga selyo ay lumitaw sa kanyang mga kamay na parang isang guhit ng liwanag. Naramdaman ni Jackie ang mga alon ng matinding sakit sa kanyang kaluluwa, na nagpapahiwatig na naabot na niya ang kanyang limitasyon, ngunit itinulak niya iyon sa likod ng kanyang isip. Kinailangan niyang pagsamahin ang lahat ng 3 soul sword, kahit na masakit ang kanyang kaluluwa. Novel drama. Whoosh! Kasunod ng malakas na bugzo ng hangin, lumapit si Wesley kay Jackie. Ang pilak na liwanag ay tumakip sa kanyang buong pagkatao, at ang espada ay kumikinang ng maliwanag habang ito ay dumiretso sa mukha ni Jackie. Pinaikit ni Jackie ang kanyang mga mata at humakbang sa lupa para mabilis na umatras. Malapit na siyang magtagumpay.
Si Wesley ay napakabilis, isa na hindi pinaganya ang mga karaniwang tao sa pagkatalo sa kanya. Sa kabutihang palad, ang martial art technique na ginawa ni Jackie ay napaka-espesyal at naglalaman ng mga batas ng kalawakan. Bagamat pinagkadalubhasaan lamang niya. Isang maliit na bahagi ng pamamaraan, matagumpay nitong napataas ang bilis ni Jackie. Isang mabangis na tingin ang lumitaw sa mga mata ni Wesley habang galit na umuungal, gusto mong magtago sa akin. Hindi nangyayari. Ang dagandong ni Wesley ay naghatid ng kanyang matinding puot at inggit, at kitang-kita kung paano siya umungol ng buong lakas. Halos tumigil sa paghinga si Ambrose nang tumayo siya mula sa upuan ng madla, nakatayo sa paraang handa na siyang sumugod sa entablado ng labanan. Hanggat may mali, hindi siya titigil ng isa pang segundo. Mabilis na umatras si Jackie. Sa sandaling ito, patuloy pa rin niyang ginagawa ang selyo kasama ang kanyang kaluluwa. Ang matinding sakit sa kanyang kaluluwa ay nagpaalala sa kanya na ito ay sobra. Natural na alam ni Wesley na pinipilit ni Jackie ang kanyang sarili na labanan ang kanyang pag-atake, at syempre, ayaw niyang bigyan ng oras at pagkakataon si Jackie. Kung matatalo siya kay Jackie, ang kanyang tiwala sa sarili ay magdaranas ng isang malaking dagok, at ito ay magkakaroon ng malalim na epekto sa kanyang kinabukasan. Hindi siya papayag na matalo siya kay Jackie. Galit na galit siyang umungol at muling pinabilis ang kanyang bilis. Sa pagkakataong ito, hindi nakaiwas si Jackie sa pag-atake, kahit na sa tulong ng mga batas ng kalawakan. Unti-unting sumilay ang ngisi sa mukha ni Wesley. Tanggapin mo ang iyong kamatayan, binata. Hindi ka maaaring magtago dito. Napuno ng mapagpasyang boses ang buong arena, at lahat ay nakatingin sa entablado. Sa sandaling ito, biglang tumigil si Jackie sa pag-atres. Bigla niyang inangat ang ulo niya at itinulak paarap ang mga kamay. Ang itim na punyal ay muling sumalubong sa pilak na espada, at narinig ito ng lahat isang malakas na pagsabog. Ang sentro kung saan nagbanggaan ang magkabilang enerhiya ay nagpadala ng mga alon ng enerhiya na nakaapekto sa pagbuo na nakapalibot sa yugto ng labanan. Kabanata 2026. Narinig ng madla ang pamilyar na mapurol na pagsabog na iyon habang may lumabas na figure mula sa gitna ng paggulong ng enerhiya. Ang figure ay humahampas sa naka-activate na energy barrier ng battle platform na may naririnig na wimp. Ang figure ay, sa katunayan, si Wesley, at ang protection na hadlang ay nagawang pigilan siya sa paglipad palabas ng arena. Si Wesley, na minsang hindi napigil ang mayabang, ay ginawa sa isang kalunos-lunos na estado mukhang kakahirap lang makaalis sa kumunoy. Dumausdas siya pababa sa energy barrier at bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog. Lumipad ang alikabok sa buong lugar habang si Wesley ay bumagsak sa lupa habang nakataas ang apat na paa sa ere. Punit-punit ang kanyang damit. Ang madilim na kulay na liwanag ay tumakip kay Wesley na parang patong ng ambon. Tumutulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig habang ang kanyang mukha ay lumibot sa sobrang sakit. Sa nakaraang pag-atake, ang 7 Stars Meteor Cloud ni Wesley ay hindi katugma sa Destroying the Void. Matapos talunin ng Destroying the Void, na bumuo ng 3 Soul Sword, ang 7 Stars Meteor Cloud, ang mga labi ng kasanayan ay tumama kay Wesley. Pagkatapos ng lahat, ang Destroying the Void ay isang soul attack. Para bang hindi sapat na dumanas siya ng hindi inaasahang pag-atake, hindi man lang alam ni Wesley kung paano ipagtanggol ang sarili laban sa isang soul attribute attack. Hindi niya matiis ang pag-atake, kahit na alam niyang malaki ang posibilidad na ang natitirang kapangyarihan mula sa pag-atake ni Jackie ay makakasira sa kanyang kaluluwa kung tatamaan siya nito. Muling natahimik ang audience. Mabilis na kumalat ang natitirang enerhiya ng walang suporta ng mga nauugnay na partido. Matapos mawala ang liwanag, lumabas si Jackie sa harap ng mga tao, kahit na nasa kaawa-awang kalagayan din. Ang mga sinag ng pilak na espada ay nag-iwan ng maraming hiwa sa damit ni Jackie sa kanilang kalagayan. Parang papel ang mukha niya habang unti-unting tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Napakunot ang noo niya habang bahagyang nanginginig ang gilid ng bibig niya. Sa kabila ng pagtayo ng tuwid, nakikita ng lahat na mayroon siyang patas na pakikibaka, bagaman tila mas mahusay siya kaysa kay Wesley, na diretsyong bumagsak sa lupa na may baluktot na ekspresyon dahil sa sakit na kanyang kinakaharap. Oh my God! Nanalo talaga siya! Ginawa niya talaga! Hindi kayang talunin ni Wesley si Jackie, kahit na sabay nilang ginawa ang pinakamalakas nilang atake. Anong klaseng martial skill ang ginagawa ng lalaking ito? Napakalakas niya! Hindi lang ang martial skill niya ang malakas. Sigurado ako na ang martial art technique na ginagawa niya ay high level 1 dahil nakakamit niya ang mga ganoong resulta. Saan nanggaling ang lalaking ito? Balita ko wala siyang background. Kung walang umaatres sa kanya, saan nanggaling itong malakas niyang martial skill? Agad na dinaig ng mga prattle ang buong paligid. Samantala, hindi pinansin ni Jackie ang lahat ng sinasabi ng mga nanunood. Sa sandaling ito, totoo na hindi maganda ang pakiramdam niya.
Kahit na ang kanyang damit ay may ilang hiwa sa mga ito, ang kanyang maputlang ekspresyon ay hindi dahil sa 7 stars meteor cloud. Sa halip, ito ay dahil ang kanyang espiritong enerhiya ay natuyong nasaktan kahit na habang pilit niyang pinagsanib ang tatlong kaluluwang espada. Gayunpaman, ang isang sugat sa kanyang kaluluwa ng ganoong antas ay wala kay Jackie. Hindi naman siya masyadong nasugatan, at kailangan lang niyang magpahinga ng ilang araw. Huminga siya ng malalim habang palaipat-lipat ang tingin. Nakita niyang bubuksan na ni Ambrose ang kanyang bibig upang ipahayag ang pagtatapos ng labanang ito sa pagtaya. Bago siya magkaroon ng pagkakataong magsalita, gayunpaman, gumalaw si Jackie habang ang isang maliit na halaga ng totoong enerhiya ay nabalisa sa kanyang katawan. Kahit na pilit niyang pinagsanib ang tatlong soul sword at naging sanhi ito ng pagkatuyo ng kanyang espiritong enerhiya, hindi niya gaanong nagamit ang totoong enerhiya sa kanyang katawan. Inalis na niya ang itim na punyal habang sumusugod siya na parang kanyan. Lumapit kaagad si Jackie kay Wesley, na hindi pa masyadong nakakalayo sa kanya, sa loob ng isang hininga. Agad na napagtanto ni Ambrose ang gustong gawin ni Jackie nang makita ang kilos ni Jackie. Namutla ang mukha ni Ambrose at sumigaw siya ng malakas para pigilan si Jackie, pero mas mabilis ng isang hakbang si Jackie kaysa sa sinabi ni Ambrose. Sa sandaling makarating siya sa harap ni Wesley, tahimik na ibinato ni Jackie ang kanyang kamao sa kanyang dibdib. Nabali ang tadyang ni Wesley sa isang naririnig na bitek, na naririnig ng mga manunood. Ang epekto mula sa pag-atake ay naging medyo nawala ng malay si Wesley sa matinding sakit dahil naranasan na niya ang isang napinsalang kaluluwa. Nabigo siyang makita si Jackie na lumilipad patungo sa kanya, at nang mapagtanto niya ang nangyari, nabali ni Jackie ang kanyang tadyang sa isang suntok. Ang pisikal na paghihirap na kanyang nadama, kasama ang pahirap na pinagmumultuhan ng kanyang kaluluwa, ay nagparamdam kay Wesley na siya ay nasa impyerno. Kabanata 2027. Kahit anong kusa si Wesley, hindi niya napigilan ang pagsigaw. Matapos makita ang nangyari, agad na namutla si Ambrose. Tumigil ka. Ipinapahayag ko na ang labanan ay tapos na. Nanalo ka na, Jackie, kaya tigilan mo na yung ginagawa mo. Si Ambrose ay hindi na lang manood habang ang pag-atake ni Jackie ay dinurog ng buo si Wesley. Bagamat nabasag ng naunang suntok ni Jackie ang tadyang ni Wesley, hindi ito nagdulot ng mas malalang pinsala. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Ambrose dahil sa takot na ipagpatuloy ni Jackie ang kanyang pananakit kahit pakinggan siya ni Jackie. Kung tutuusin, lumalim ang puot sa pagitan ni Jackie at Wesley, at pinilit pa ni Wesley na pilayin si Jackie bago ang laban. Si Jackie ay hindi isang taong basta na lang magpatawad at makalimot. Siya rin ay kahangahangang talino at hindi gaanong pinapahalagahan ang katotohanan na si Wesley ay nagmula sa isang mahalagang pamilya. Nakapagtataka, tumigil si Jackie sa pag-atake matapos marinig ang deklarasyon ni Ambrose at dahan-daang tumayo mula sa sahig. Hindi siya lumingon upang tumingin sa mga upuan ng mga manunood at sa halip ay sinulyapan si Wesley, na ikinagulat ng mga manunood. Marahan siyang tumawa at mahinahong sinabi, "Ngayon, naiintindihan mo ba kung bakit hiniling ko sa iyo na gawin ang mga taya na iyon?" Kahit sobrang sakit ni Wesley ay nawawalan na siya ng katinoan, narinig niya ang sinabi ni Jackie. Ang kanyang mga salita ay nag-trigger kay Wesley ng labis, higit pa kaysa sa sakit sa kanyang katawan. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata at pinandilatan ng mata si Jackie. Marahas siyang umubo habang bumubulwak ang dugo at ilang laman loob mula sa sulok ng kanyang bibig. Sa kabila ng mas mabuting paghatol, umungol siya, "Papatayin kita." Halos masiraan siya ng loob sa galit ni Wesley. Pakiramdam niya ay napahiya siya nang walang sinabi si Jackie, lalo pa nang nagpa siya si Jackie na sabihin sa kanya kung bakit siya pumayag sa taya ng mahinahon. Sa wakas ay naunawaan na ni Wesley kung bakit ganoon ang ugali ni Jackie sa harap ng lahat, kahit na dati ay minamalas siya ng mga ito. Kung tutuusin, walang naniniwala na kaya ni Jackie na talunin si Wesley at inisip na sumuko na si Jackie. Maging ang nag-iisang diakono doon ay nag-isip din, ngunit ang mga mesa ay tumalikod sa kanila, na ginawa silang isang biro sa halip. Ang sinabi ni Jackie ay nagsilbing paalala sa iba, at sa wakas ay napagtanto nila kung bakit pinilit ni Jackie na tumaya si Wesley sa simula pa lang. Ang lahat, sa oras na sila ay nagpapasya sa huling taya, ay tumingin kay Jackie na para bang siya ay isang tumatalon na payaso, ngunit sa lahat ng nangyari, naramdaman ng mga manunood na nag-iinit ang kanilang mukha sa sakit. Maging sina Brooke at Noel na kumampi kay Jackie ay hindi rin nakaimik. "Gusto mo ba akong patayin? Sige, sabihin mo lang kung kailan. Gayunpaman, sa iyong kasalukuyang lakas, mas mauuna ako sa iyo pagkatapos ng isa pang 10 taon ng pagsasanay." Tatawanan sana ng lahat si Jackie kung sinabi niya ito sa simula ng laban, ngunit hindi sa sandaling ito. Tahimik silang lahat dahil totoo ang sinabi ni Jackie. May kakayahan si Jackie na hamanin si Wesley mula sa mas mababang antas.
Kung bibigyan siya ng mas maraming oras para magsanay, napakalayo niyang mauuna kay Wesley ng walang pag-aalinlangan. Hindi basta-basta kayang tanggapin ni Wesley ang mga ganoong bagay, ngunit ito ang katotohanan, kahit na ayaw niyang tanggapin ito. Namumula ang mukha ni Wesley dahil sa galit at parang matandang nasa bingit ng kamatayan. Nagtaas ng kilay si Jackie, walang interes na kausapin si Wesley. How he wished Wesley would be died on the spot sa kanyang galit, pero hindi iyon nangyari. Sa sandaling iyon, isinara ni Ambrose ang pananggalang na kalasag habang ang mga disipulong runner na naghihintay sa arena ay sumugod kay Jackie at Wesley. Kabanata 2028. Mabilis na inilipat ng mga disipulong mananakbo si Wesley sa stretcher. Ang bawat platform ng labanan ay may kasamang 5 o 6 na disipulong mananakbo, at ang kanilang pangunahing gawain ay dalhin ang sinumang nasugatan na disipulo pagkatapos ng kanilang mga laban para sa emerhensyang paggamot. Napataas ang kilay ni Jackie nang ibababa na sana si Wesley sa entablado ng mga disipulong mananakbo at sinabing, huwag kalimutan ang ating taya. Ayon sa mga patakaran ng arena ng labanan sa taya, kailangan mong ipadala ang mga bagay na iyong utang sa loob ng 3 araw. Kung mabaigo kang gawin iyon sa loob ng 3 araw, hindi lang ikaw ay makukulong, ngunit maaari ka ring ma-deport mula sa sekta. Sa sobrang galit ni Wesley ay naubo siya ng dugo nang marinig ang mga sinabi ni Jackie. Nikulayan na ng dugo ang dibdib ng kanyang damit. Nanginginig ang mga kamay niya habang gustong pumalakpak pabalik kay Jackie na may makulit. Naku, natalo na siya, at walang kwenta kahit anong talo ang magsalita. Kukulitin lang siya ng iba. Matapos madala si Wesley para gamutin, dahan-daang naglakad si Jackie sa battle platform. Sa sandaling ito, lahat ay tumingin kay Jackie sa ibang liwanag. Habang ipinakita ni Jackie ang kanyang husay, ang kanilang pananaw ay napalitan ng paghanga, na mas seryoso at naiinggit sa kanya. Ang ilang mga tao ay hindi napigilan ang kanilang sarili ngunit nagsimulang mag-usap ng tahimik sa kanilang mga sarili. Wala sa mundong ito ang talento ng lalaking ito. Sigurado ako na siya ay magiging isang napiling disipulo sa hinaharap. No wonder sobrang relaxed siya kanina. Halos akala ko may bulate siya sa utak. You should shut up. Kailan pa nag-recruit ng mga idiot ang sekta natin? Ang mga tao ay hindi kailanman sumuko. Sa halip, hindi niya binigyan ng malaking kahalagahan si Wesley. Sa huling pag-atake, pareho nilang ginamit ang kanilang buong kapangyarihan at naging dahilan upang mabugbog si Wesley sa ganoong kalagayan. Nangangahulugan ito na ang lakas ni Jackie ay nakamit na ang pinakamataas na daang posisyon o maging ang nangungunang 50 posisyon. Agad namang tumango ang mga nakapaligid na nanunood nang marinig nila ito. May kabuuang 3,000 informal na mga disipulo, at ang pagiging nasa top 100 o top 50 sa 3,000 taong ito ay nagpatunay kung gaano kalakas ang taong ito. Siyempre, marami sa mga informal na disipulong ito ang nakapasok sa top 100 na posisyon dahil sa kanilang malawak na oras ng pagsasanay. Ang ilan sa kanila ay nasa huling yugto ng likas na antas. Ang pagpoposisyon ng mga informal na disipulong ito ay walang kinalaman sa kanilang mga talento. Gayunpaman, si Jackie ay nasa unang yugto pa lamang ng likas na antas, at kaya niyang mapabilang sa top -100 dahil sa kanyang mga natatanging talento. Nagdulot ito ng inggit ng marami, ngunit wala silang nagawa kundi ang titigan. Tumingin si Ambrose kay Jackie na parang halimaw na nakatingin. Natanggal na si Zeph sa kanyang posisyon at nakakulong dahil sa ibinunyag ni Jackie. Masyadong interesado si Ambrose na makita ang kaawa-awang pagtatapos ni Zeph kaya sinadya niyang pumunta sa piitan kung saan nila hinawakan si Zeph. At that point, Zeph rambled crazily, maghintay lang kayo. Hindi ko hahayaang mawala ang sino man sa inyo kapag umalis na ako sa lugar na ito. Nabigo ako sa kamay ng mabahong B***star na iyon dahil hindi ako handa. Dapat mong sabihin sa kanya na ang pagsali sa sekta ay hindi nangangahulugan na wala siyang dapat ipag-alala. Isa lang siyang informal na disipulo pagkatapos niyang sumapi sa sekta. Pupuntahan ko siya kapag umalis na ako sa lugar na ito. Ang pagiging deacon ko ay hindi nababawasan ang katotohanang madali kong mapatay ang isang informal na disipulong tulad niya. Tumawa lang ng malamig si Ambrose nang marinig ito. Ang pagkakamaling ginawa ni Zeph ay hindi malaki o maliit na bagay. Hindi mahalaga kung gaano ang mga bagay, siya ay na-dismiss at pinigil. Hindi nag-alala si Ambrose sa kanyang sarili dahil si Zeph ay makukulong ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 taon. Bago pinigil si Zeph, hindi siya gumawa ng anumang aksyon laban kay Ambrose, at alam ni Ambrose na hindi siya makakagawa ng anumang malaking gulo kapag umalis siya sa piitan. Baka may gawin si Zeph laban kay Jackie, pero hindi ganoon kakilala si Ambrose kay Jackie. Ang saya lang niya kay Jackie dahil sa nangyari kay Zeph. Wala siyang ideya kung ano ang mangyayari sa oras na iyon, kahit na magugulat si Zeph sa oras na umalis siya sa piitan, nakikita kung paano umunlad ang mga bagay sa sandaling ito.
Tinataya ni Ambrose na si Jackie ay maaaring maging isang napiling alagad sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Si Zeph ay may kakayahang kumilos laban sa isang informal na disipulo, ngunit ang isang piniling disipulo ay nasa mas mataas na posisyon kumpara kay Zeph. Walang makakaalam kung sino ang sasaktan kung sino noon. Kabanata 2029. Sa pag-iisip nito, nagsimulang umasa si Ambrose sa nagulat na ekspresyon sa mukha ni Zeph sa sandaling siya ay palayain. Samantala, hindi pinansin ni Jackie ang mga bulungan at chismis ng mga taong nakapaligid sa kanya, pinag-uusapan siya, at bumalik sa kanyang upuan sa gitna ng mga manunood. Napagpasyahan niyang makakaapekto sa kanyang interes na umupo at panoorin ang iba na nakikipaglaban dahil wala siyang mahalagang gagawin ngayon, higit pa kaya wala na siyang natitirang kontribusyon sa sandaling ito. Nang marinig niya na ang mga formal na disipulo ay magkakaroon ng labanan sa arena ng pakikipaglaban pagkatapos, tumingin si Brooke kay Jackie nang may paghanga habang siya ay nakaupo, ang kanyang mga mata ay halos nakadikit kay Jackie. Walang magawa ang mga sulok ng bibig ni Jackie. Anong tinitingin-tingin mo? Umubo ng mahina si Brooke na baka sa mukha niya ang pagkasabik. Napakalakas mo, Kuya Jackie. I've really missed it when I thought na hindi ikaw ang kalaban ni Wesley. Sinong mag-aasam na sasampalin mo siya ng husto? Walang magawang itinaas ni Jackie ang kanyang kilay at mahinahong sinabi, hindi ba't sinabi ko na sa iyo kung paanong hindi ako papayag sa labanan kung hindi ako kumpiyansa? Tuwang-tuwa pa rin si Brooke. Akala ko nagyayabang ka. Walang imik si Jackie na kumaibot ang sulok ng kanyang bibig. Napakatapat na tao ni Brooke, at maging si Joel ay tumawa ng husto kay Brooke na ang kanyang mga mata ay naningkit sa mga buwang gasoklay sa kanyang pagtawa. Oh, mahal ko. Binata, tuwang-tuwa ka na hindi mo makontrol ang iyong sinabi. Ganyan ka katapang na sabihin kung ano man ang nasa isip mo. Dahil sa hindi ka agad nakaalis sa lugar na iyon si Jackie, hindi rin umalis sa eksena ang mga informal na alagad na sadyang lumapit para pagmasdan ang laban. Masigla pa silang nag-uusap at hininaan lang ang boses dahil nandoon pa rin si Jackie. Maraming tao ang nagsimulang tumingin kay Jackie ng seryoso. Kung walang matigas na ekspresyon si Jackie na naglalayo sa mga estranghero, lalapit sana sila para batiin siya. Kung tutuusin, may magandang kinabukasan si Jackie. Pagkatapos ng isang yugto ng panahon sapat na para sa kalahati ng isang stake upang masunog, ang natitirang kaguluhan mula sa nakaraang labanan ay nagsimulang maghiwa-hiwalay ng dahan-dahan. Ang iba pang lumahok sa isang labanan sa taya ngayon ay muling pumasok sa platform ng labanan. Naupo si Brooke sa upuan ng madla at walang tigil na nagsalita sa mga tainga ni Jackie na parang machine gun, at kahit na ikinagalit nito si Jackie, hindi niya ito pinigilan. Sinadya niyang tingnan kung nasaan ang lalaking may tatsulok na mata. Pagtingin niya, nawala na ang lalaki at ang kasama niya. Nabok siguro nila dahil natakot sila. Balak ni Jackie na yugyugin ng kaunti ang lalaking may tatsulok na mata, walang katapusan ang galit ng lalaking iyon kay Jackie. Si Jackie ay walang anumang conflict of interest sa kanya, at nagdulot lang siya ng gulo para kay Jackie dahil gusto niyang purihin si Wesley. Kung ikukumpara sa walang tigil na daldal ni Brooke, parang mas level-headed si Noel. Ilang sandali lang ay nagsalita na siya, nagpigil ka, pero nararamdaman ko pa rin na si Wesley ay nasugatan ng husto. Bahagyang tumango si Jackie. Hindi ba malinaw ang mga patakaran? Hindi ako maaaring magdulot ng anumang permanenteng pinsala na hindi ko ginawa. Nabali ko lang ang tadyang niya at hindi ginagamot ang mga sugat niya. Siya ay mabubuhay at sisipa pagkatapos ng ilang buwang paggamot. Kabanata 2030. Sa totoo lang, kalahati pa lang ang nasabi ni Jackie. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamasamang pag-atake ay hindi pagbali sa tadyang ni Wesley. Sa halip, ito ay kung paano inatake ng natitirang kapangyarihan mula sa Destroying the Void ang kanyang katawan at naging sanhi ng sugat sa kanyang kaluluwa. Hindi alam ng iba kung anong katangian ang sinasanay ni Jackie, ngunit alam na alam ito ni Noel. Lagariyoring his voice, Noel commented, nagdusa ba si Wesley ng sugat sa kanyang kaluluwa dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya? Kung ganun, parang hindi maganda. Tumaas ang kilay ni Jackie at tiningnan si Wesley ng makahulugan pagkatapos niyang marinig ito. Nakita niya kung gaano kaseryoso ang ekspresyon ni Noel at tumugon ito sa parehong seryosong tono, I don't think that he's seriously wounded. Kahit na ang martial skill na ginawa ko ay sapat na malakas, ang 7 stars meteor cloud ay hindi masyadong mahina. Kinansela nito ang halos lahat ng pag-atake, at kaunti lang ang pag-atake na sumugod sa katawan ni Wesley. Pakiramdam ni Noel ay hindi naiintindihan ni Jackie kung ano ang nais niyang makuha. Hindi niya napigil ang umupo ng tuwid at sumandal kay Jackie. Ang mga sugat na dinanas ng kaluluwa ay iba sa mga sugat na dinanas ng katawan. Kung ang kanyang kaluluwa ay malubhang nasugatan, mahirap na mamuno kung ito ay permanenteng pinsala. Gayunpaman, nangangailangan ng mas maraming mga table tasks at oras upang mabawi.
Bahagyang tumango si Jackie. Pakiramdam niya ay sumasayaw si Noel sa kanyang mga salita, kaya kinawayan niya ang kanyang kamay. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mong sabihin, hindi na kailangang magpagulong-gulong. Bahagyang umubo, sumagot si Noel, kahit medyo naiinis, what I mean to say is that you took it a little too far this time. Kahit alam kong ganoon na lang ang ayaw mo kay Wesley, dapat hindi mo na lang siya binigyan ng karagdagang suntok sa huli. Oo, kumilos siya ng mataas at makapangyarihan noon, ngunit suportado siya ni Elder Sayer. Kung nasaktan mo lamang ang kanyang kaluluwa, maaari itong pansamantalang ipaliwanag sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi ito maiiwasan. Gayunpaman, ang iyong huling suntok ay halatang naglalayong ipahiya si Wesley. Alam ko ang ibig mong sabihin, pero uulitin ko pa rin kung mauulit ito, pagsingit ni Jackie, hindi pinayagan si Noel na matapos. Although maganda ang background niya na sumusuporta sa kanya, hindi ako isang taong pwede niyang i-bully sa gusto niya. Isipin mo akong mabait na tao na minsan ko lang siyang sinuntok, gaano man karami ang ginawa niya noon. Tumango lang si Noel kay Jackie bago siya umiling ng tahimik. Pakiramdam niya ay may sense ang sinabi ni Jackie. Kung tutuusin, magiging malaimpyerno lang kung ipagpapatuloy ni Jackie ang lahat ng iyon. Gayunpaman, ang aksyon ni Jackie ay lubos na nasaran ng puri kay Wesley sa kanyang ginawa. Natatakot lamang siya na si Elder Sayer ay maging isang maliit na tao at maghayganti kay Jackie. Gayunpaman, alam din ni Noel na si Jackie ay may sariling ideya, at sigurado siyang alam ni Jackie ang maaaring mangyari. Matagal na tinitigan ni Jackie ang battle platform bago siya nakaramdam ng pagod. Ang pangunahing dahilan ay dahil sa mababang kalidad ng sanggunian patungo sa mga labanan sa pagitan ng mga taong ito. Kung tutuusin, hindi marami sa 3,000 informal na disipulong iyon ang mas malakas kaysa sa kanya. Akmang tatayo na siya at aalis, may narinig siyang pamilyar na boses mula sa malayo. Pumili si Jackie ng medyo liblib na lugar na mauupuan, na malapit sa labasan, pagkatapos niyang makapasok sa lugar. Ang pangunahing pinagkakaabalahan niya ay para hindi siya makipag-away sa iba. Kung tutuusin, alam niyang tiyak na makakaakit siya ng kritisismo mula sa lahat habang nagmamadali siyang sumali sa arena ng pakikipaglaban sa taya, lalo na kapag naroon din si Wesley. Kaya naman, pumili siya ng isang lugar na malapit sa labasan at liblib. Ang pamilyar na boses ay nanggaling sa labasan, at nakita ni Jackie ang isang pamilyar na mukha nang tumingin siya. Ang ikinagulat niya ay ang dalawang tao na dating galit sa isa't isa ay may magiliw na pag-uusap habang naglalakad sila ng magkasama. Ang dalawang ito ay sina Morten at Gerald, na naging sanhi ng gulo para kay Jackie. Ang dalawa sa kanila ay sumali rin sa Dul Sovereign Pavilion mula sa nakaraang pagtatasa. Matapos ayusin ang tirahan, hindi na nakita ni Jackie ang dalawa sa sekta. Lumipas ang 1 dosenang araw, at halos nakalimutan na niya ang 2 taong ito, hanggang sa nagpakita ang dalawang ito. Ang higit na ikinagulat ni Jackie ay ang lahat ng ngiti at magandang usapan nila na para bang matagal na silang magkaibigan. Tumaas ang kilay ni Noel at sumulyap din sa labasan. Di ba Morten at Gerald yun? Anong pambihirang tanawin? Kabanata 2031. Napukaw ang atensyon ni Jackie sa sinabi ni Noel, at nagtatakang tumingin si Jackie sa kanya, hindi inaasahan na kilala ni Noel ang dalawang bagong recruit na informal na disipulong ito. Alam ni Noel ang dahilan ng pagkagulat ni Jackie nang mapansin niya ang tingin sa mga mata nito. Galing ako sa isang aristokratikong pamilya. Bagaman hindi ito isang malaking pamilya, napakabihirang para sa akin na makakilala ng dalawang natatanging kabataang disipulo. Dahil dito, tumawa si Jackie at bahagyang tumango, sigurado ka bang maituturing na outstanding ang dalawang iyon? Hindi ito sinabi ni Jackie dahil sa kawalang kabuluhan sa kanyang sarili at sa kanyang mga kakayahan, ni minamaliit sila, nagsasabi lang siya ng totoo. Si Jackie ay nagsasalita mula sa pangkalahatang hitsura ng mga bagay. Tutal, 4 na ilaw lang ang ginawa nilang ilaw sa assessment. Ang gayong mga resulta ay hindi masyadong namumukod tangi sa lahat ng informal na mga disipulo, ngunit tila maganda ang pakiramdam ni Noel sa kanilang dalawa. Nakataas ang kilay, sumagot si Noel, kahit medyo nasugatan, they are relative outstanding. Alam ko ang tungkol sa iyong mga resulta ng pagtatasa. Kahit na hindi sila nakakuha ng buong marka, magkakaroon din sila ng magagandang resulta sa karaniwang mga pagtatasa dahil nagawa nilang sindihan ang 4 sa mga obsidian na ilaw. Napataas ang kilay ni Jackie, halatang hindi sumasang-ayon sa opinyon ni Noel, ngunit wala siyang ibang sinabi tungkol sa bagay na iyon at sa halip ay iniba ang paksa. Mukhang pamilyar ka sa kanilang dalawa. Sinusubaybayan mo pa ang mga ganoong resulta, tanong niya. Napagtanto ko na hindi mo naiintindihan ang ilang mga pangunahing kaalaman. Alam ng mga nakababatang miyembro ng mga maharlikang pamilya ang tungkol sa mga kalakasan at talento ng bawat isa. Bukod pa riyan, nakikipag-ugnayan din ang pamilya namin ni Carl sa mga pamilyang nasa likod ng dalawang iyon.
Ganyan ko sila nakilala at nalaman. Napansin ko rin ang mga resulta nila sa recruitment exam dahil dito. Habang nag-uusap sila, lumapit sina Morten at Gerald sa gilid nila. Ang dalawang ito ay walang tunay na layunin sa pagiging dito, napadaan lang sila. Nakita ni Morten sina Jackie at Noel na nag-uusap ng hindi sinasadyang sumulyap sa kanila. Walang kamalay-malay na itinaas ni Morten ang kanyang kilay at nginisyon bago siya nagsalita kay Gerald, who would have expected Jackie to be acquainted with Noel. Sa itsura nito, parang kilalang-kilala nila ang isa't isa. May bakas ng hindi maalis na selos sa paraan ng pagsasalita ni Morten. Nauna si Jackie sa kanya simula noong recruitment assessment, at noon pa man ay ayaw at kinaiinggitan niya si Jackie. Kung mas maganda ang buhay ni Jackie, mas masama ang pakiramdam ni Morten. Nakataas ang kilay, lumingon siya para batiin si Noel. "Greetings, Senior Brother Noel. Nandito ka ba para manood ng mga laban, o may postahan ka ba sa iba ngayon?" Napataas ang kilay ni Noel dito. Si Morten ay hindi karaniwang nakikipag-usap sa kanya sa isang pamilyar na paraan. Bagamat siya rin ay may talento, gusto ni Morten na tingnan ang mga tao, at may bahid ng paghamak sa paraan ng pagsasalita niya. "Nandito ako ngayon para panoorin ang laban ng postahan ng ibang tao." Tumango si Morten at tumingin kay Jackie. Nilakasan niya ang boses niya na para bang kakakilala lang niya kay Jackie. "Ikaw ba si Jackie? Muntik na kitang makalimutan. Bakit ka nandito?" Ngumisi si Jackie, ayaw niyang i-entertain ang lalaki. Kailangang hilahin ng lalaking ito ang isang bagay sa tuwing nasa harapan niya si Jackie. Nagalsa at nagalit si Morten kay Jackie, para siyang bulag na langaw na ayaw umalis. Medyo walang magawa sa sitwasyon, iniba ni Noel ang usapan nang mapansin niya kung gaano kainip si Jackie. "Saan napunta kayong dalawa sa ganitong oras? Hindi namin kayo nakita sa sekta." Mukhang medyo magalang si Gerald. Siya ay nagbigay ng isang maliit na busog habang siya ay tumugon, "Nagpunta tayong dalawa sa Mount Beasts." Agad namang sumagot si Noel na may malamig na ekspresyon sa mukha, "You both are quite daring people. Paano kayo makakapunta sa Mount Beasts bago kayo magsimula ng pagsasanay?" Kabanata 2032. Mahinahong sagot ni Gerald, "We need sect contribution points no matter what we want to do. Kung nanatili kaming dalawa sa sekta, ilang kontribusyon ang aming makokolekta, kahit na kami ay nagpapaalipin sa aming sarili. Sa halip, mas marami tayong makukuha sa pamamagitan ng pagpunta sa mas ligtas na lugar sa labas tulad ng Mount Beasts." Ang mga kontribusyon sa pavilion ay isang bagay na kailangan ng bawat disipulo. Ano man ang kanilang ginawa sa sekta, nangangailangan ito ng malaking halaga ng mga puntos ng kontribusyon ng sekta. Bagamat nakakuha lang si Jackie ng 150 sektang kontribusyon na puntos mula sa labanan laban kay Wesley, ang mga puntos ay isang patak lamang sa isang balde at hindi sapat para kay Jackie. Mayroong maraming mga paraan upang makakuha ng mga puntos ng kontribusyon ng sekta. Kadalasan, ang mga bagong recruit na informal na disipulo ay mananatili sa sekta upang gumawa ng ilang mga gawaing ligtas at maaari silang makakuha ng mga kontribusyon, tulad ng pagkumpleto ng iba't ibang gawain para sa mga matatanda, pagtulong sa mga smelter sa paggawa ng mga armas, o pagtulong sa mga alchemist na magtanim ng mga table tasks. Ang mga disipulo sa huli ay makakakuha ng mga puntos na ito. Gayunpaman, ang mga nasabing kontribusyon na puntos ay isang pag-aaksaya ng oras, sila ay napakakaunti para kina Gerald at Morten. Sa halip, mas mabuting umalis sa sekta at manghuli ng mga halimaw na hayop sa Mount Beasts para sa kanilang masiglang core. Maaari silang bumalik sa sekta at ipagpalit ang mga masiglang core o iba pang mapapalitang bahagi ng mga halimaw na hayop para sa mga puntos ng kontribusyon ng sekta. Mula sa masasayang ngiti sa mukha ni na Gerald at Morten, tila naging mabunga ang kanilang paglalakbay. Napataas ang kilay ni Noel at nagtanong, "Mukhang naging mabunga ang trip ninyong dalawa. Ilang kontribusyon puntos ang nakuha ninyo?" Tumugon si Morten, bagamat hindi na itago ang ngiti na sumilay sa kanyang mukha, "Nakakuha kami ng kabuoang 280 puntos sa loob ng 2 araw na ito, ngunit bawat isa sa amin ay nakakuha lamang ng average na 140 kontribusyon na puntos." Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Noel nang marinig ang numero. Bagamat hindi malaking halaga ang 280 na kontribusyon kay Noel sa mga sandaling iyon, malaki ito para sa mga bagong recruit na informal na disipulo na kakaanib pa lamang sa sekta. Ang kanilang mga kakayahan na makakuha ng 280 kontribusyon na puntos sa loob ng 112 araw ay nagpatunay na pareho sina Morten at Gerald ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga bagong recruit na informal na disipulo. "Pareho kayong bihasa," hindi napigilan ni Noel ang kanyang papuri. "Batay sa alam ko, ang kabuoang halaga ng kontribusyon na nakuha ng 10 sa mga bagong recruit na informal na disipulo ay hindi kasing dami ng inyong dalawa." Mayabang na nagtaas baba si Morten. "Paano tayo magiging kapareho ng mga opportunistikong tao?
Para kina Morten at Gerald, hindi nila inilagay ang kanilang mga sarili sa parehong posisyon tulad ng iba pang mga bagong recruit na informal na disipulo, kahit na sumali sila sa Dulce Sovereign Pavilion sa pamamagitan ng pagtatasa ng recruitment na ito. Pagkatapos ng lahat, sila ay higit sa kakayahan na makapasa sa karaniwang pagtatasa ng recruitment para sa mga informal na disipulo. Ito ang dahilan kung bakit binansagan ni Morten ang iba pang bagong recruit na informal na mga disipulo bilang mga opportunistikong tao. Siya at ang iba pang mga disipulo ay nagkakaisang sumang-ayon na ang mga taong ito ay hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataong sumali sa Dulce Sovereign Pavilion kung walang alitan sa pagitan ng dalawang sekta na may posibilidad ng isang kakila-kilabot na digmaan. Sa reaksyon ni Morten, hindi mahirap makita kung gaano siya ka-arrogant. Walang kamalay-malay na itinaas ni Jackie ang kanyang mga kilay nang marinig ang sinabi ni Morten, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling stoic at hindi niya ipinagkait ang mga tingin kay Morten at Gerald. Ang gustong itanong ni Noel sa mga sandaling iyon ay paano nagsanib puwersa sina Morten at Gerald. Kung tutuusin, halos lahat ng nakakakilala sa dalawang ito ay alam ang tungkol sa kanilang mahirap na relasyon. Ang dalawang ito ay palaging parang tubig at apoy kung saan wala ni isa sa kanila ang mukhang masaya sa tuwing magkikita sila. Ito ay isang kahangahangang katotohanan sa iba, alam na nagpunta sila sa isang paglalakbay sa Pangangaso upang patayin ang mga halimaw na hayop ng magkasama. Gayunpaman, si Noel ay sapat na matalino upang pigilan ang kanyang dila. Kung tutuusin, magiging awkward silang tatlo kung tatanungin niya sina Morten at Gerald tungkol dito. Kabanata 2033. Ito ang dahilan kung bakit sa huli ay nagpasya si Noel na huwag magtanong ng anuman. Sa katunayan, dapat ay papunta na sina Morten at Gerald dahil natapos na ang kanilang pag-uusap at hindi rin sila gaanong kakilala sa isa't isa. Biglang umarte si Morten na parang kilalang-kilala niya si Noel at muling nagsalita, Mount Beast truly is the vastest mountain in the West Cersei Island. Bagamat kaya lang naming pumasok sa outer ring ng peripheral area, marami pa rin kaming naharap na panganib. Sa kabutihang palad, kami ay sapat na malakas at ibinalik ang tubig sa aming pabor, gaano man ito mapanganib. Tumango si Noel at pasimpleng pinuri. Sa totoo lang, gusto niyang harapin si Morten, na gustong sabihin na hindi siya interesadong makinig sa kanyang kalokohan. Hindi na kailangang sabihin ni Morten at Gerald sa kanya kung gaano kapanganib ang Mount Beasts, ilang beses na ring binisita ni Noel ang lugar na iyon. Si Jackie ay nakinig ng may mataas na interes habang siya ay nag-aayos para sa kanyang mga susunod na hakbang. Gayunpaman, biglang iniban ni Morten ang usapan habang nakikinig si Jackie sa kanilang usapan. Junior brother Jackie, anong ginagawa mo dito? Hindi maiwasan ni Jackie na kumunat ang noo kung paano ibinaba ni Morten ang kanyang seniority sa pagtawag sa kanya bilang junior brother. Hindi alam ni Jackie ang tungkol sa mga alituntunin ng ibang mga sekta, ngunit ang mga patakaran ng Dulce Sovereign Pavilion ay ang mas malakas na partido ay tatawaging senior brother, at ang weaker party ay ang junior brother. Hindi nila pinasyahan ang kanilang seniority batay sa kanilang mga edad. Ang kanyang lakas ay walang alinlangan na mas malakas kaysa kay Morten, ngunit sinadya siya ni Morten bilang kanyang nakababatang kapatid. Gayunpaman, si Jackie ay hindi miyembro ng Hestia Continent, kaya hindi ito nag-aalala sa kanya. Gayunpaman, binigyan niya ng malamig na tingin si Morten. Nandito ako para panoorin ang laban ng iba. Napakunot ang mga sulok ng bibig ni Morten habang naglalakad palapit kay Jackie. Nabalitaan ko na nakipagpunyagi ka kay senior brother Wesley. Aaminin ko matapang ka talaga. Kami, mga miyembro ng mga aristokratikong pamilya, ay nauunawaan ang lakas ni Senior Brother Wesley. Nandito ka ba para makita kung gaano kalakas si Senior Brother Wesley sa pamamagitan ng pagmamasid sa iba na nakikipaglaban dito? Tumawa si Jackie at medyo naguguluhan. Alam niyang iba ang ibig sabihin ni Morten dahil siya, sa halip na umalis, ay nagpatuloy sa pamamasyal at nakikipag-usap sa kanila. Walang ideya si Jackie kung saan narinig ni Morten ang tungkol sa labanan nila ni Wesley. Halatang inaabangan ni Morten si Jackie na gumawa ng kalokohan. Lumingon si Jackie at sinabing, alam ko kung ano ang lakas niya, kaya hindi mo na kailangang ipaalala sa akin. Nagsalita si Jackie sa ganoong prangka na paraan, at higit sa lahat ay dahil ayaw niyang ipagpatuloy ang pakikinig sa patuloy na pananalita ni Morten. Si Morten ay labis na nagmamalasakit sa kanyang dignidad, ngunit si Jackie ay nagsalita sa gayong prangka na paraan kapag may napakaraming informal na mga disipulo sa kanilang paligid. Paano niya mapapanatili ang kanyang reputasyon ng ganoon? Galit na galit si Morten na bahagyang namutla ang kanyang mukha. Ang kanyang kanang kamay ay katutubo na bumalot sa isang mahigpit na kamao. Sinadya niyang itinaas ang boses habang nagsasalita, sigurado ka bang naiintindihan mo ang lakas ni Senior Brother Wesley? Ano ang alam mo? Itigil ang pagpapanggap na isang master sa harap namin.
Kahit naunahan mo ako noong entrance assessment, huwag mong isipin na nauuna ka palagi sa akin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, magagawa kong mauna sa iyo ang aking mga talento at sapat na puntos ng kontribusyon sa sekta. Nagtataka ako kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob para hamanin si Senior Brother Wesley. Kaya kanyang talunin sa isang daliri niya. Tingnan natin kung gaano kakangas pagkatapos nito. Ang sinabi ni Morten ay agad na nakakuha ng atensyon ng marami sa kanilang paligid. Sa katunayan, si Morten ay nagtataka kung bakit napakaraming tao ang natipon sa arena ng labanan sa taya ngayon. Mayroon bang mahahalagang individual na magkakaroon ng labanan sa taya? Kahit ano pa iyon, gusto niyang mabawi ang kanyang reputasyon. Bagamat nakaupo si Jackie sa isang medyo liblib na lugar, sinadya ni Morten na itinaas ang kanyang boses, at malinaw na narinig ng mga tao sa paligid ang kanyang sinabi. Halos 50 hanggang 60 katao ang lumingon at tumingin kay Morten na parang tulala. Kabanata 2034. Ang ilan sa mga manunood ay nagsimulang magbulungan ng mahina sa kanilang mga sarili. Sino ang taong ito? Saan siya nanggaling? Baliw ba siya? Sino ang nakakaalam? Parang may problema sila o dalawa ni Jackie. Sila ay tila nasa unang yugto ng likas na antas. Siguradong baliw sila. Walang ideya si Morten kung ano ang nangyayari nang makita niya kung paano siya tinitigan ng mga taong ito. May mali ba sa sinabi niya? Bakit lahat ng tao nakatingin sa kanya na parang clown? Pinag-isipan niyang mabuti ang kanyang sinabi ngunit hindi niya mahanap ang kamalian sa kanyang pananalita, gaano man niya sinubukan. Kung ganoon nga, bakit ganoon na lang ang tingin sa kanya ng mga tao? Natigilan din si Gerald, at naramdaman din niya ang kakaibang mga tingin ng mga taong ito sa kanila. Hindi rin nakaimik si Noel habang sinusulyapan si Morten. Sa totoo lang, gusto niyang sabihin kay Morten na walang pinagkaiba ang sinabi niya sa pagsampal ng malakas sa mukha niya. Ganun pa man, naririnig niya na may rivalry si Jackie sa mga sinabi nila. Kung ganoon nga, it was best for him to keep his mouth shut. Marahan na tumawa si Jackie at malamig na tumingin kay Morten. Bagamat bihira siyang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa iba, lubos siyang naiinis sa kung paano siya palaging nagdudulot ng problema ni Morten. Siya ay tulad ng taong may tatsulok na mata na inis si Jackie sa tahimik na pagkalito. Sabi mo kaya akong patayin ni Wesley sa isang daliri lang. Natigilan ang mga sulok ng bibig ni Morten, ngunit matigas pa rin siyang tumango. Oo naman. Si Senior Brother Wesley ay napakatalino, at isa siya sa mga nangungunang informal na disipulo. Sa pagsasalita mo, parang confident ka na matatalo si Senior Brother Wesley. Tumango si Jackie, hindi nag-abalang magtago ng reaksyon. Kaya ko siyang talunin, walang duda. Parehong natigilan sina Morten at Gerald nang marinig nila ito. Paanong naging baliw ang lalaking ito? Matapang siyang magsabi ng kahit ano, at sinabi pa niyang kaya niyang talunin si Wesley. Ang iba ay walang ideya tungkol dito, ngunit alam nilang dalawa kung gaano talentado at malakas si Wesley. Kahit na sinabi ni Morten na siya mismo ay sobrang talino, hindi niya maihahambing kay Wesley. Hindi lamang si Wesley ay napakatalino, ngunit siya ay nagmula sa isang napakalakas na pamilya. Paano naging matapang ang binatang ito? Galit na nanunuya si Morten 2 beses, sa sandaling iyon bago siya nagsalita, nanginginig ang mga balikat habang ginagawa niya, ikaw talaga ay mayabang. Sino ka sa tingin mo? How does you compare yourself to Senior Brother Wesley? Ang Senior Brother Wesley ay nasa 187 pwesto sa mga informal na disipulo. Bagamat pinuri ka ni Elder Lee noong isang araw, ito ay para lamang bigyan ka ng mukha. Sa tingin mo ba ay sobrang galing mo? Natigilan ang mga tao sa kanilang paligid nang marinig nila ito, na labis na ikinatarante ni na Morten at Gerald nang mapansin nilang mas lalong lumaki ang mga titig sa kanilang direksyon, nakakaibang. Lumakas ang mapanuksong tingin sa mga mata ng madla, ngunit hindi nila alam kung ano ang ginawa nila para makuha ito. Tumawa ng mahina si Jackie at tumingin sa kanilang dalawa na parabang mga dummies. Morten, sa tingin ko mas mabuti kung itigil mo na ang pagsasalita ngayon. Alam mo ba kung ano ang itsura niyong dalawa ngayon? Awkward na ngumiti si Morten, subconsciously lowering his voice habang ang mga tao sa paligid nila ay nakatingin sa kanilang dalawa sa kakaibang paraan. Ano ang hitsura natin? Bakit nila ako tinitingnan ng kakaiba? Tanong niya na panay ang pagtataka. Umubo ng mahina si Brooke. Wala siyang gustong sabihin, pero kilala niya si Gerald, at maganda ang pakikitungo niya rito. Mas lalo lang silang mapapahiya kung magpapatuloy ito, kaya tumahimik si Brooke at nagpaliwanag, kahit na alanganin, kanina lang. Nakipag-away na si Senior Brother Jackie kay Senior Brother Wesley, at natalo si Senior Brother Wesley sa laban. Si Senior Brother Wesley ay dinala sa isang stretcher. Kabanata 2035.
Ang ganoong simpleng pahayag ay nabigla pareho ni na Morten at Gerald, ang kanilang mga mukha ay nababalot ng hindi makapaniwala, at ang kanilang mga bibig ay nakaawang. Marihing tumawa si Morten, iniisip pa nga sa sarili na baka nasaroon ang isip si Brooke. Bakit pa nasabi ni Brooke ang mga hindi praktikal na bagay? Natapos na nina Jackie at Wesley ang kanilang pakikipaglaban sa taya, at si Jackie, natalo si Wesley. Anong kalokohan ang mga ito? Sa kabila nito, ang mga kakaibang sulyap na natatanggap nila ay hindi sinasadyang huminto kay Morten nang malapit na siyang pabulaanan. Gerald blurted, "What are you talking about?" Paano matatalo ni Jackie si Wesley? Nagdilim ang kanyang ekspresyon nang may naramdaman siyang kung ano mula sa kanyang sinabi, hindi namamalayang umatras. Ang bawat informal na disipulo sa kanilang paligid ay nakakarinig ng mabuti, at lahat sila ay narinig ang sinabi ni Brooke. Wala sa kanila ang tumanggi sa kanyang pag-angkin, gayunpaman, at wala sa kanila ang nagbigay sa kanya ng kakaibang mga titig. Nangangahulugan ito na si Brooke ay hindi kumukuha ng mga bagay mula sa manipis na hangin, nagsasabi siya ng totoo. Kahit isang dummy ay napagtanto na may mali. Sina Morten at Gerald ay subconsciously gulped habang nakatingin sila kay Jackie sa ibang liwanag. Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit sila nakatingin sa kanila ng mga taong nakapaligid sa kanila na para silang mga dumi. Sa wakas ay naunawaan nila ang pagkakamali sa kanilang mga salita. Napabuntong hininga si Morten dahil halatang na-stimulate siya sa nangyari. Imposible. Paano ka magiging malakas? Imposible ito, hindi nangyari ito. Nadala si Senior Brother Wesley. Saan siya dinala? Sa katunayan, si Jackie ay walang ideya kung saan din dinala si Wesley. Gayunpaman, alam ng iba na dadalhin si Wesley sa Elder Council kung saan nakatira si Elder Sayer. Sa sandaling ito, nakahiga si Wesley sa guest room ng Elder Council ni Elder Sayer na nakapikit at namumutla ang mukha. Iniunat ni Elder Sayer ang kanyang kamay upang pakinisin ang kumot kay Wesley. Ang lalaking may tatsulok na mata ay lumuhad sa sahig na gawa sa kahoy sa tabi ng kama, kitang-kita ang pagkabalisa. Elder Sayer, kailangan mong makamit ang hustisya para kay Senior Brother Wesley. Masyadong malayo ang ginawa ng lalaking iyon. Bumagsak na si Senior Brother Wesley sa lupa, nasugatan ng husto, at sinundan pa rin ng suntok ng lalaking iyon, hindi nagpipigil. Pinahirapan niya si Senior Brother Wesley ng 4 na bali ng tadyang, na nagtulala sa malalang sugat ni Senior Brother Wesley. Sobra na ang lalaking iyon. Matapos niyang marinig ito, nanatiling pareho ang ekspresyon sa mukha ni Elder Sayer. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kanang kamay, at kung titingnan nilang mabuti, matutuklasan nila na isang layer ng kulay abo-itim na ambon ang lumutang sa itaas ng kanang kamay ni Elder Sayer. Kung si Jackie ay nasa silid, malalaman niya kaagad na ang kulay abo-itim na ambon ay ang nalalabi ng kanyang martial skill. Matapos isagawa ni na Jackie at Wesley ang huling pag-atake, ang 7 Stars Meteor Cloud ni Wesley ay hindi maihahambing sa Destroying the Void. Matapos nitong wasakin ang 7 Stars Meteor Cloud, ang natitirang kapangyarihan mula sa Destroying the Void ay naglaho kay Wesley na parang mga uod sa mga buto, na nagpakain sa kaluluwa ni Wesley. Kung si Elder Sayer ay hindi gumamit ng malupit na pamamaraan, hindi niya mailalabas ang natitirang enerhiya. Itinaas ni Elder Sayer ang kanyang kilay, at ang kanyang kulay abong puting balbas ay tila nanginginig. May bahid ng kaseryosohan sa kanyang boses habang nagsasalita, ang taong iyon ay nagsasanay ng martial skill ng soul attribute. Hindi nakakagulat na kaya niyang manatili ng ganoon katagal sa Soul Hall. Dapat mong itigil ang pagbaligtad ng tama at mali sa akin. Kahit matanda na ako, hindi ako bulag o bingi. Alam ko ang dahilan sa likod ng alitan ninyong ito. Agad yumuko ang lalaking may tatsulok na mata at malakas na ibinagsak ang ulo sa lupa. Ang iba ay nanginginig ng husto sa takot at hindi nang ahas na magsalita nang marinig ito, ngunit ang lalaking may tatsulok na mata ay nagbigay sa lahat. Kabanata 2036, Elder Sawyer, naniniwala ako na ikaw ay patas at walang kinikilingan. Bagamat nagkaroon kami ng alitan sa kanya sa simula, hindi naman kami sumobra. Kahit na ang taong iyon ay nagdamdam, dapat niyang isaalang-alang ang iyong suporta kay Senior Brother Wesley at pinigilan ang kanyang sarili na magsagawa ng gayong marahas na pag-atake. Ang martial skills ng soul attribute ay nagdudulot ng mga tao na labis na nasugatan. Walang pakialam ang taong iyon at direktang nasugatan si Senior Brother Wesley. Ang kanyang mga sugat sa katawan ay madaling gumaling ngunit hindi ang mga sugat sa kanyang kaluluwa sa loob ng maikling panahon. Isang bakas ng galit ang bumungad sa mata ni Elder Sawyer habang bahagyang pinaikit ang mga ito. Gayunpaman, agad na nawala ang galit. Hindi lang malakas ang lalaking ito, masama rin ang ugali. Bilang isang elder ng sekta, hindi ako basta-basta makakagawa ng aksyon laban sa mga disipulo. Gayunpaman, kung pahihintulutan ko ang taong ito na umunlad sa kanyang kalooban, malapit na niya akong lampasan balang araw sa hinaharap.
Mabilis na sumabay sa usapan ang lalaking may tatsulok na mata nang marinig niya ito. Tama na yan. Kuya Sayer, mayabang talaga ang lalaking ito. Not only that, I think na mayabang din siya at inflexible. Mukha siyang mapaghiganting tao. Bagamat nasugatan niya ng husto si Senior Brother Wesley, pakiramdam ko ay aayusin pa rin niya ang mga account sa hinaharap. Elder, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin sa hinaharap? Ang orihinal na kalmadong mukha ni Elder Sayer ay lalong nagdilim. Malamig siyang yumoko. Hindi mo na ako kailangang hikayatin dahil alam ko na ang gagawin. Ituring ito bilang isang aral para kay Wesley. Palagi siyang gumagawa ng mga bagay ayon sa kanyang kalooban at nambubuli sa iba dahil lang sa tingin niya ay napakatalino niya. Makatuwiran ang sinabi mo tungkol sa lalaking iyon na naghihiganti sa hinaharap. Gayunpaman, kailangan mong maunawaan na ang binata ay itinuturing na isa sa mga nangungunang disipulo sa sekta kung isa sa alang-alang ang kanyang mga talento at lakas. Tiyak na makararanas tayo ng kakilakilabot na pagkawala kung lalabanan natin siya. Kailangan nating humanap ng pagkakataon para mawala siya ng tuluyan. Natuwa ang lalaking may tatsulok na mata nang marinig ito. Susunod ako sa utos mo. Nagtaas ng kilay si Elder Sayer. Sige. Alam ko kung ano ang iniisip mo at nag-aalala ka na baka magalit si Jackie sa iyo. Hindi na kailangang mag-alala tungkol doon. Sa presensya ko, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng anuman sa iyo. Gayunpaman, may limitasyon sa oras dito. Kung hahayaan nating lumaki si Jackie, siguradong bantakan niya at maging ang sarili ko. Hindi namin maaaring payagan ang isang taong may sama ng loob sa pamilya Sayer na patuloy na umunlad. Buong lakas na tumango ang lalaking may tatsulok na mata. Magpatuloy na sana siya sa pagsasalita nang bigla nilang narinig ang mabilis na tunog ng mga kampana. Klang! 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 Napakalakas ng mga kampana na maririnig sa bawat sulok ng Dul Sovereign Pavilion. Ang mabilis na tunog ng kampana ay naging dahilan ng pagkatulala nilang dalawa na nasa kwarto. Nagtaas ng kilay si Elder Sayer at tumingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata, na puno ng mga karanasan, ay bahagyang natigilan. Akala ko mangyayari ito pagkatapos ng ilang oras. Sinong mag-aasam na sisimulan nila ang labanan ngayon? Ang mga taong iyon mula sa Modeled Origin Clan ay talagang naiinip. Ang lalaking may tatsulok na mata ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Tumingin sa kanya si Elder Sayer at ipinaliwanag ang lahat na parang isang responsableng guro kahit na bihira siyang makipag-usap sa mga di-formal na disipulo na walang talento. Ito lang ang kampana sa Dul Sovereign Pavilion at hindi ito tutunog maliban kung may nangyaring importante. Ngayong tumunog na ang kampana, ibig sabihin, nagaganap na ang malaking labanan sa pagitan ng mga sekta. Ang isang mahusay na labanan sa sandaling ito ay natural na ang alitan nila sa Modeled Origin Clan. Ang mga sulok ng bibig ni Elder Sayer ay lumulutang paitaas. Ito ay isang magandang pagkakataon at dapat mong pahalagahan. Natural na narinig ni Jackie ang mabilis na tunog ng mga kampana. Wala siya sa Wager Battle Arena sa sandaling iyon. Sa halip, pumunta siya sa Soul Hall kasama si Noel at ang iba pa. Si Jackie ay itinuturing na isa sa kay Noel. Kaibigan sa sandaling iyon. Maaaring hindi maintindihan ng iba kung ano ang ibig sabihin ng mabilis na pagtugtog ng mga kampana ngunit naunawaan ni Noel. Nagdilim ang ekspresyon ni Jackie matapos niyang pakinggan ang maikling paliwanag ni Noel. Sa mismong sandaling iyon, nakagawa na siya ng mga bagong plano. Nakasunod si Brooke sa likod nilang dalawa na parang tuta at nasa Soul Hall din siya. Naka-duty si Noel noong hapong iyon. Tahimik at walang laman ang Soul Hall dahil walang bumisita sa lugar sa mga normal na oras. Umupo sila sa paligid ng mahabang mesa at ang runner na disipulo ng Soul Hall, si Zane, ay naghanda ng isang pot ng tsaa para sa kanila. Kabanata 2037. Umapaw sa kalawakan ang amoy ng mabangong tsaa ngunit halatang hindi nila pinansin kung gaano kasarap ang amoy ng tsaa. Walang magawa si Noel, in the end, we are still going to war. Paano ito nangyari ng napakabilis? Senior Kuya Jackie, may balak ka bang sumali sa digmaan? Maaari kang makakuha ng isang malaking bilang ng mga puntos ng kontribusyon kung magagawa mong pumatay ng ilang mga tao sa panahon ng labanan. Marami sa mga naruroon ay sabay na napatingin kay Jackie nang marinig nila ang sinabi ni Noel. Napakamot ng ulo si Jackie. Totoo na makakatanggap ako ng malaking halaga ng kontribusyon kung tatanggapin ko ang gawaing ito at aalis sa sekta upang patayin ang mga kaaway. Gayunpaman, hindi masisiguro ng aking lakas sa sandaling ito ang aking kaligtasan. Totoong gusto ng mga miyembro ng Modeled Origin Clan na patayin ang mga tao mula sa ating sekta, ngunit ang mga tao mula sa ating sekta ay naghahangad din na mamatay ako. Agad namang natahimik ang mga tao sa paligid niya nang marinig ang sinabi ni Jackie.
Natukoy nila ang nakatagong kahulugan sa likod ng sinabi ni Jackie, bagamat mas matalino si Jackie kaysa sa marami pang iba, nakagawa din siya ng malaking bilang ng mga kaaway. Maraming tao ang aaksyon laban kay Jackie dahil sa selos. Si Wesley at ang iba ay tiyak na hindi papayag na patuloy siyang lumakas. Tumango si Noel at sinabi, kung ganoon, plano mo bang manatili sa sekta at magsanay ng ilang oras bago ka umalis para patayin ang mga kaaway? Walang magawa si Jackie. Yun ang plano for the time being. Gayunpaman, mayroon ako. Walang ideya kung kailan ipapadala ni Wesley ang mga taya niya sa akin. Wala akong ideya kung gaano siya kalubha sa sugat at hindi ko alam kung madyay gising pa siya sa loob ng 3 araw na ito. Nanalo si Jackie ng 150 sek na kontribusyon na puntos mula kay Wesley at sapat na iyon para suportahan ang kanyang pagsasanay sa loob ng 10 araw. Higit pa riyan, nanalo rin siya ng 2 pildores na tumatago sa kaluluwa mula kay Wesley at sulit ang mga ito. Sa sandaling iyon, nag-aalala si Jackie kung ipapadala ba ni Wesley ang mga taya. Pinag-isipan niya ito at sinabing, kung wala nang ibang mapagpipilian, pupunta ako at hihilingin ang mga bagay. Kung tutuusin, nagmamadali akong mag-practice. Nagtawanan si Noel at ang iba nang marinig ang sinabi ni Jackie. Nai-imagine nila kung gaano kagalit si Wesley kapag hindi na makapaghintay si Jackie at personal siyang dalawin para tanungin sila. Gayunpaman, maririnig ang mga yabag pagkatapos magsalita ni Jackie. Natigilan ang lahat at nagtaka kung sino ang bibisita sa Soul Hall sa sandaling ito. Lumingon si Noel at nakita niya si Stuart Chapman na papasok na may ngiti sa labi. Mayroon siyang ilang mga bagay sa kanyang mga kamay. Pinaikit ni Noel ang kanyang mga mata at mabilis na tumayo mula sa likod ng mahabang mesa. Si Stuart Chapman ay may magiliw na ngiti sa kanyang mukha ngunit hindi siya mukhang isang madaling pakisamahan dahil siya ay may malaagila na ilong at malabong mga mata. Tumango si Stuart Chapman kay Noel at lumingon kay Jackie nang walang sinasabi. Lumapit siya sa mahabang mesa at marahang inilagay ang tray sa mahabang mesa. Hiniling sa akin ni Elder Sayer na ipadala ang mga taya. Nakataas ang kilay ni Jackie habang sinusukat niya si Stuart Chapman. May 2 kahon sa tray. Casual niyang kinuha ang isa sa mga kahon at nang buksan niya ang kahon, nakita nito ang itim na tableta sa harap ng lahat ng naroon. Ang tableta ay may maraming komplikadong rune na inukit dito na ang pagtingin dito minsan ay sapat na upang mabigla. Kaluluwa ng isang tao. Ang tableta ay mayroon ding kakaibang amoy na ang pag-inom nito ay nakapagpa-refresh at nakaka-relax sa kanilang pakiramdam. Ito ang soul-penetrating pill. Tanong ni Jackie. Tumango si Stuart Chapman at iniunat ang kanyang kamay. Mahinahon siyang nagsalita, pakiabot mo sa akin ang iyong identity token. Mayroong 150 sek na kontribusyon na puntos para sa iyo. Tumango si Jackie at kinuha ang kanyang identity token sa kanyang storage space bago ito ipinasa kay Stuart Chapman. Kabanata 2038 naglabas si Stuart Chapman ng isang kumikinang na pulang token ng pagkakakilanlan. Parehong ang laki at mga materyales ay malinaw na mas mahusay kaysa sa pagkakakilanlan ng alagad. Ang pangalang Maynard Sayer ay nakasulat sa card ng pagkakakilanlan at kahit na hindi kilala ni Jackie si Maynard, maaari niyang hulaan na ito ang tanda ng pagkakakilanlan ni Elder Sayer. Pagkatapos ay naglabas si Stuart Chapman ng isang dilaw na papel na may nakasulat na maraming rune at inilagay ito sa harap ni Jackie. Kailangan kong pirmahan mo itong papel na paglilipat ng pagmamayari. Patagilid na sumulyap si Jackie kay Noel ngunit wala siyang nakitang kakaiba sa kanyang ekspresyon kaya pinirmahan niya ang papel na agad namang nagliyab pagkatapos niyang itaas ang kanyang panulat. Medyo natulala ito sa kanya. May rules sa clan associations. Ang mga puntos ng kontribusyon ay hindi maaaring ilipat sa isa't isa ng kusa. Kung kailangan mong ilipat ang mga puntos ng kontribusyon, kailangan mong lagdaan ang papel ng paglilipat. Pagkatapos lamang na pirmahan ang transfer paper, ang mga puntos ay maaaring ilipat sa iyong identity token, paliwanag ni Stuart Chapman ng walang emosyon. Pagkatapos ng paliwanag, bahagyang kuminang ang identity token ni Jackie. Bahagyang inalis ni Jackie ang kanyang divine senses at gaya ng inaasahan, ang dati niyang 0 contribution points ay tumaas sa 150 puntos. Pagkatapos ay bahagyang yumuko si Stuart Chapman, tumalikod, at umalis na may dalang tray ng walang sinasabi. Ginawa niya ang lahat para manatili ka sa iyong lugar at bilang isang babala. Parang protective talaga si Elder Sayer kay Wesley, sabi ni Noel nang matiyak niyang wala sa pandinig si Stuart Chapman. Nakataas ang kilay ni Jackie na walang pakialam. Natatakot ako na higit pa iyon. Nagbago ang ekspresyon ni Noel. Anong ibig mong sabihin? Ano pa ba ang gusto niyang sabihin? Umiling si Jackie at sa mahinahong boses ay sinabi, only time would tell. One thing is for sure, gusto niya akong turuan ng leksyon. Ayaw ni Jackie na masyadong masangkot sa paksang ito.
Kinuha niya ang pildores na tumatagos sa kaluluwa mula sa kahon na gawa sa kahoy, sinipsip ito ng bahagya, at agad na naramdaman ang panginginig ng kanyang kaluluwa. Talagang magandang bagay iyon. Kumpiyansa siya na mabilis siyang asenso sa kanyang pagsasanay ngayong mayroon na siyang 2 pildores. Medyo natulala ang mukha ni Noel. Halatang may sasabihin siya pero wala sa mood si Jackie na marinig iyon. Sa wakas ay makakapagsanay na ulit ako sa Array Idor, sabi ni Jackie. Ang mga labi ni Noel ay hindi mapigilan. Naisip niyang tiyak na may mali sa ulo ni Jackie. Tila hindi natinag si Jackie sa lahat ng mga krisis at hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin sa kanya. Ang 150 puntos ay nagbibigay sa iyo ng 15 araw. Sigurado akong bagong taas ang mararating mo pagkalabas mo sa Array Idor. Umiling si Jackie at inilibot ang kanyang mga mata sa kinaroroonan ng Array Idor. Maaari mong i-deactivate ang array sa pagtatapos ng 14 na araw. Pinaplano mong magsanay ng 14 na araw lamang. Medyo natigilan si Noel. Ito ay isang paglihis sa karaniwang pag-uugali ni Jackie. Karaniwan, gagastusin niya ang lahat sa Array Idor at wala sa mga aralin o diskarte. Kabanata 2039. Tumanggo si Jackie at sinabing, oo, 14 na araw. Plano kong gamitin ang natitirang 10 puntos ng kontribusyon sa iba pang mga bagay. Nasanay na si Jackie sa malagkit na kadiliman at gaya ng dati, hindi niya hinayaang umakyat si Noel sa level 5 na kahirapan. Kumpiyansa siya na makakapag-training siya sa ilalim ng level 5 na kahirapan ngunit ang katotohanang sasabihin, medyo mahirap para sa kanya. Pagkatapos ng nakaraang pagsasanay, naunawaan ni Jackie ang isang bagay, ang mas malakas na pagpapasigla ay hindi ginagarantiyahan ang mas mabilis na pag-unlad sa kanyang pagsasanay. Dapat niyang panatilihin ang balanse sa pamamagitan ng pagtiyak na ang shockwave ay hindi masyadong malakas o masyadong mahina at ang antas ng 4 na kahirapan ay tumama sa matamis na lugar. Matapos ma-activate ang array, agad na naramdaman ni Jackie ang pamilyar na stimulation habang ang soul shockwave ay humampa sa kanya. Kaya, nagsimula na ang kanyang pagsasanay. Sa pagkakataong ito, sinadya niyang paikliin ang fourth soul sword. Lumipas ang mga segundo at habang nagsasanay siya, mas mahirap ang pagsasanay. Pagkaraan ng 4 na araw, nagawa lang niyang i-condense ang 2/3 ng ika-4 na soul sword. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang 2/3 ay nangangahulugan na ang tagumpay ay hindi malayo ngunit ngayon ay natuklasan niya na naabot na niya ang kanyang limitasyon. Ang kanyang espiritong enerhiya ay natuyo lahat at hindi na siya nakapagpatuloy pa. Nagsimula siyang magpanik. Ang condensing A soul sword ay dapat gawin ng sabay-sabay at kung huminto siya sa kalahati, ang lahat ng dati niyang pagsusumikap ay nasayang. Not to mention the contribution points na nagastos na niya. Nagsimulang mamuo ang butil ng malamig na pawis sa kanyang noo. Idiniin niya ang kanyang mga labi sa isang manipis na linya. Bagamat mayroon siyang karanasang iniwan ng kanyang nakatatanda, at walang duda na ito ay mas mahusay kaysa sa personal na pagtuturo ng isang elder, mayroong isang malaking agwat sa pagitan ng kanyang espiritu at ng nakatatanda. Sa proseso ng pag-condense ng soul sword, hindi siya makakatagpo ng napakaraming bottleneck ngunit dahil sa hindi sapat na antas ng kanyang cultivation ngayon, ang kanyang espiritong enerhiya ay hindi sapat na malakas. Dahil dito, naging hindi masusuportahan siya upang magpatuloy. Naging pangit ang ekspresyon ni Jackie nang maisip niya ang lahat ng nasayang na effort at contribution points. Napabuntong hininga siya at basang-basa na siya sa pawis. Sa ika-5 araw, ang soul sword ay nanatiling condensed sa 2/3. Alam niyang tiyak na magdudulot siya ng kapahamakan sa kanyang espiritu kung iingatan niya ang ganito. Mas masakit sa kanya ang pagkaalam na kahit nasaktan ang kanyang espiritu, hindi pa rin niya lubos na makondense ang pang-4 na soul sword. Kaya niya at hindi niya tatanggapin ang katotohanang iyon. Nagbitiw siya sa kanyang espiritong enerhiya at kumuha ng tableta mula sa mustard seed. Naglabas ng saganang aura ang tableta at walang pag-aalinlangan, isinubo niya ito sa kanyang bibig. Sa sandaling maabot ng tableta ang kanyang bituka, ang malakas na espiritong enerhiya ay agad na natunaw sa kanyang katawan, at ang natuyong espiritu ay agad na nabasa, tulad ng isang beach na starfish na itinapon pabalik sa dagat. Sa pag-aliw ng espiritu, ang pakiramdam ng hindi mapanatili ay nawala ng walang bakas. Ang ininom ni Jackie ay natural ang soul-penetrating pill na katatapos lang niyang manalo. Ang pildores na tumatagos sa kaluluwa, bilang isang pildores na nauugnay sa kaluluwa, ay hindi lamang makakapag-ayos ng espiritu ngunit makakapagpapataas din ng enerhiya ng espiritu. Matapos inumin ni Jackie ang soul-penetrating pill, ang kanyang spirit energy ay tumaas ng husto, sinamantala ni Jackie ang oras para inumin ang soul-penetrating pill. Kinuha lang niya iyon ng tuluyang natuyo ang kanyang diwa. Ito ang may pinakamagandang epekto, at maaari din itong palamigan ang sarili niyang espiritong enerhiya.
Pagkatapos ay muli siyang nagsagawa ng hand seal, at ang pang-apat na soul sword, na naging stagnant, sa wakas ay mabilis na nakondensed sa tulong ng soul-penetrating peel. Sa ika-6 na araw, matagumpay na nakondense ni Jackie ang pang-apat na soul sword na may natirang enerhiyang espiritu. Huminga siya ng malalim, at may 4 na soul sword na lumulutang sa palad niya. Ang mga soul sword na ito ay bawat isa ay mas maitim kaysa sa nauna, na nangangahulugan na ang lakas ay mas malakas kaysa sa nauna. Kung lalabanan ni Jackie si Wesley ngayon, sigurado siyang madali niya itong matatalo nang hindi man lang masasaktan ang kanyang espiritu. Ipinikit ni Jackie ang kanyang mga mata, mabilis na nabawi ang natupok na enerhiya ng espiritu. Marami pa namang oras ang natitira. Sinadya niyang samantalahin ang natitirang oras para paikliin ang ika-5 soul sword. Kabanata 2040. Lumipas ang mga segundo at ang tanging pare-pareho ay ang madilim na kadiliman. Hindi mahirap isipin kung ano ang mangyayari kapag nagsimula na ang digmaan sa pagitan ng Dual Sovereign Pavilion at Modeled Origin Clan. Bagamat hindi niya binalak na sumali sa frontline, maya-maya ay kailangan niya para sa kapakanan ng mga puntos ng kontribusyon. Anong klaseng pagsubok ang kakaharapin niya sa oras na iyon, hindi siya sigurado sa kanyang sarili, ang tanging magagawa niya ay ang patuloy na pagbutihin ang kanyang paglilinang. Kapag sapat na ang kanyang lakas sa kanya mapoprotektahan ang kanyang sarili sa digmaan. Kahit na siya ay makatagpo ng mga mapanganib na sitwasyon, na may sapat na kapangyarihan, siya ay mabubuhay. Kaya naman, sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin, si Jackie ay nagtiyaga sa pagsasanay kahit na siya ay parehong pagod sa pag-iisip at pisikal. Matapos i-condense ang pang-4 na soul sword sa ika-6 na araw, agad niyang sinimula na i-condense ang ika-5 soul sword. Pinlano niyang gamitin ang natitirang oras para kumpletuhin ang condensation ng ika-5 soul sword. Patuloy siyang nagsagawa ng mga hand seal at ang nakapalibot na soul shockwave ay patuloy na bumagsak sa kanya na parang tidal wave. Lumipas ang mga araw at sa ika-12 araw, ang 2/3 ng ika-5 soul sword ay nakondense na ngunit ang parehong problema ay muling lumitaw nang ang kanyang espiritong enerhiya ay naging hindi mapanatili muli. Ang kanyang espiritong enerhiya ay natuyo ng labis na ang kanyang tunay na enerhiya ay napakababa rin. Pagkatapos ng ilang araw na pagsasanay, palagi niyang hinihiling ang totoong enerhiya sa kanyang katawan. Ang pagsira sa void ay isang sandata ng katangian ng kaluluwa ngunit pagdating dito, kakailanganin din niyang gamitin ang kanyang tunay na enerhiya. Katulad nito, ang pag-condense ng soul sword ay nangangailangan ng kanyang espiritong enerhiya upang masuportahan ang kanyang tunay na enerhiya. Sa paglipas ng panahon, wala nang masyadong totoong enerhiya na natitira. Ang pag-inom ng isa pang pildores na tumatago sa kaluluwa ay malulutas ang hindi sapat na enerhiya ng espiritu ngunit hindi ang nauubos na tunay na enerhiya. Kung wala ang suporta ng tunay na enerhiya, hindi niya magagawang paikliin ang ika-5 soul sword sa natitirang oras. Matapos mapagtanto ang problemang ito, dahan-daang iminulat ni Jackie ang kanyang mga mata, ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa pagsasagawa ng mga selyo ng kamay, ngunit ang kawalan ng kakayahan sa kanyang puso ay lalong lumilitaw. Alam niyang marami siyang balakid sa hinaharap kung hindi niya paikutin ang ika-5 soul sword. Not to mention the contribution points na sana ay nasayang niya. Nakagawa siya ng maraming kaaway para sa kanyang sarili sa mga asosasyon ng clan. Bagamat nagpadala si Elder Sayer ng isang tao upang ilipat ang mga puntos ng kontribusyon sa kanya, malinaw sa sinumang tagalabas na si Elder Sayer ay may sama ng loob sa kanya sa ginawa niya kay Wesley. Dapat niyang pagbutihin ang kanyang lakas upang harapin ang mga kaguluhang maaaring mangyari sa susunod. Hindi ako pwedeng sumuko ngayon. Napabuntong hininga si Jackie at sinabi sa sarili, ngunit ang paggawa nito ay hindi malulutas ang kanyang problema. 120 na lang ang natitira sa kanyang tunay na enerhiya at sa tansya niya ay tuluyan na itong mauubos sa loob ng ilang oras. Kung gayon ay wala siyang magagawa kundi ihinto ang kanyang pagsasanay dahil kahit na mayroon pa siyang natitirang espiritong enerhiya, mabilis itong mawawala ng walang suporta ng totoong enerhiya. Napabuntong hininga siya, lihim na nagsisisi na hindi niya ito pinag-isipan ng mabuti. Hinulaan niya na mauubos ang kanyang spirit energy ngunit hindi niya inaasahan na mauubos din ang kanyang tunay na enerhiya. Ang espiritu ng enerhiya ay maaaring mapunan sa pamamagitan ng pag-inom ng soul-penetrating pill ngunit ang tunay na enerhiya ay walang ganoong mga table tasks. Ang mga tabletang dinala niya mula sa Daxia World ay wala nang silbi sa kanya ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kasalukuyang cultivation base ay nalampasan na ang limitasyon ng pinakamataas na cultivation base sa Daxia World. Ang tanging pill na nakakatulong sa kanya ngayon ay ang Soul Penetrating Pill at Senador Gen Pill, novel drama. Bigla siyang umupo ng tuwid at nanlaki ang mga mata. Tama na yan. Nasa akin pa ang Senador Gen Pill na napanalunan ko sa talent test.
Isa itong tier 5 na tableta at itinuturing na pinakamahusay sa tier na iyon. Sa oras na iyon, hindi siya nakikinig ng mabuti sa mga epekto ng Senador Genpil. Nahulaan niya na malamang na mapapabuti nito ang cultivation base na mas kapaki-pakinabang sa mga disipulo sa likas na antas. Huminga siya ng lagok at naisip, well, better than nothing. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.